Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 842 hanggang 48. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Masyadong nakakatakot ang Devil Seal Tablet. Kung posible, dapat kong subukan ang aking makakaya upang hindi magamit ang enerhiyang nasa loob nito sa hinaharap. Nagpasya si Alvin sa kanyang puso. Matapos bumalik sa kanyang katinoan, hindi napigilan ni Alvin ang tumawa ng mahina nang maalala ang ibinulong ng pangalawang tiyo ni Nancy na si Hokan. Kasunod nito, tumingin si Alvin kay Nancy na galit hanggang sa puntong tila isang maliit na tigre at naglalayong maglunsad ng paalitang pag-atake kay Hokan. Little Nancy, kung ang isang tao ay nagnanais na gawin ang kaligayahan ng kanilang mga mahal sa buhay bilang isang maliit na bagay para sa kapakanan ng kanilang pansariling kapakanan, sa tingin mo ba ang taong iyon ay mas masahol pa sa isang hayop? Oo naman. Ang magandang mukha ni Nancy na orihinal na gustong sumikat nang marinig niya ang mga salita ni Hokan ay agad na napangiti nang marinig niya si Alvin. Kasabay nito, malikot niyang binigyan si Alvin ng thumbs up ng palihim. Tama na. Sa wakas, hindi na makatingin pa si Timothy. Tumigil kayong lahat. Ikaw ang binatang iniligtas ni Little Nancy, tama ba? Tumingin si Timothy kay Alvin at walang pakialam na nagtanong. Oo. Tumanggaw si Alvin. Ayos ka naman ngayon, di ba? Tanong ni Timothy. Oo. Sumagot muli si Alvin. Dahil ayos ka na, pagkatapos ay kunin mo itong 10 mababang grade origin stones at bumalik sa kung saan ka man nanggaling. Nagsalita si Timothy nang walang pakialam. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang kamay upang basta-basta ihagis ang 10 mababang grado na origin stone sa ilalim mismo ng mga paa ni Alvin. Naningkit ang mga mata ni Alvin. Parang isa itong gawa ng pagpapahiya sa kanya at pagyurak sa kanyang dignidad, di ba? Pare, anong ibig sabihin nito? Malungkot ang magandang mukha ni Nancy nang makita niya ang eksenang ito, at pagkatapos ay galit niyang sinabi, kaibigan ko si Kuya Alvin, at ang pagpapahiya sa kanya ay ikinahihiya ako. Mabilis na humingi ng tawad sa kanya. Lumubog ang mukha ni Timothy at sobrang hindi magandang tingnan nang makita niya ang kanyang anak na babae na tumayo para sa isang tagalabas. Humihingi ng tawad sa kanya. Posible ba iyon? Paf! Si Hokan ay tumawa ng may panunuya, at pagkatapos ay malamig at walang pakialam niyang tiningnan si Alvin at sinabing, Kuya, sa tingin ko ang batang ito ay napakaliit. Hindi maliit ang 10 low-grade origin stones. Si Timothy ay walang pakialam at sinabing, ang ating Yale clan ay walang utang sa kanya. Siya ang may utang sa ating Yale clan. Patriarch Yale, mali ang sinabi mo. Naningkit ang mga mata ni Alvin habang walang pakialam na sinabi niya, kahit na may utang ako sa isang tao, may utang ako kay Little Nancy. Ano ang kinalaman nito sa iyong Yale clan? Si Little Nancy ay miyembro ng Yale clan natin. Dahil may utang ka kay Little Nancy, natural na utang mo ang Yale clan natin. Sinulyapan ni Timothy si Alvin ng may paghamak habang siya ay malamig na tumawa. H-A-H-A-H-A-H-A. Agad na tumawa ng malakas si Alvin nang marinig niya ito, at ang kanyang pagtawa ay walang pigil habang pinupuno nito ang buong Yale Clan Audience Hall. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Sinabi ni Timothy sa mahinang boses, maaaring mali ako. Patriarch Yale, alam mo pa rin na ang Little Nancy ay miyembro ng iyong Yale Clan. Hindi mo na pag-usapan ang kasal niya bago ito pribadong sumang-ayon sa iba. Sa tingin mo ba kinuha mo si Little Nancy para maging miyembro ng Yale Clan sa bagay na ito? Matapos niyang pigilan ang kanyang pagtawa, ngumisi si Alvin. Marahil, sa iyong mga mata, ang Little Nancy ay isang kasangkapan lamang sa bagay na ito, isang kasangkapan para sa iyong Yale Clan na maging united sa Chen Clan sa kasal. Sa sandaling sabihin ito ni Alvin, ang ekspresyon ni Timothy ay naging lubhang hindi magandang tingnan. Si Nancy na nakatayo sa likod ni Alvin ay nabalisa hanggang sa ang kanyang maselang kamao ay mahigpit na nakakuyom habang ang mga salita ni Alvin ay binibigkas ang mga salita sa kanyang puso, at ito ay umalingaw-ngaw sa kanya. Anak, hindi ka dapat makialam sa mga bagay ng Yale Clan natin.
Tumayo si Hawken mula sa kanyang upuan habang galit na nakatingin kay Alvin at sumisigaw sa malungkot na boses. Ano? Kakasabi mo lang na may utang ako sa Yale clan mo, pero ngayon abala ka sa pagguhit ng linya sa pagitan natin. Ngumiti si Alvin ng napakaliwanag at napakatalino. Tumayo si Timothy mula sa kanyang upuan habang ang origin energy sa kanyang katawan ay kumikislap na parang apoy, at malamig siyang sumigaw habang ang kanyang titig na parang isang talam na pumutok kay Alvin. Hindi ka tinatanggap ng Yale clan namin. F*** off. Pare, anong ginagawa mo? Kaibigan ko si Kuya Alvin. Kung gusto mong umalis siya, aalis ako kasama siya. Let me see how you explain this to the Chen clan. Si Nancy ay humakbang pasulong, at siya na hindi matangkad o malaki ay tumayo sa harap ni Alvin at ibinuka ang kanyang mga kamay upang protektahan si Alvin sa kanyang likuran dahil labis siyang natatakot na si Timothy ay sasalakayin si Alvin. Ikaw, Little Nancy, umalis ka. Ang ekspresyon ni Timothy ay lalong hindi magandang tingnan nang makita niya ang kanyang anak na babae na nakatayo sa gilid ng isang tagalabas. Kahit na hindi pa matanda si Nancy, ang kanyang karakter ay lubhang hindi sumusuko, at hindi niya pinapansin si Timothy. Kung hindi ka lumayo, hindi na kita ituturing na anak ko. Sa ilalim ng kanyang labis na galit, si Timothy ay umungal ng may malalim na boses. Agad na namutla ang ekspresyon ni Nancy nang marinig niya ito, at tila nalungkot siya habang umuungol. Nagbago na ang lahat. Yung ama na nagmahal sa akin noon ay hindi na babalik. Yung ama na nangako sa ina bago siya mamatay na tiyak na hahayaan niya akong mamuhay ng masaya magpakailanman. Wala na ang amang iyon na kahit kailan hindi ako sisigawan. Napabuntong hininga si Alvin. Bawat pamilya ay may kanya-kanyang problema, ito ay isang katotohanan. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang panlulumo ni Nancy, ngunit hindi niya alam kung paano niya ito dapat aliwin. Pero sa puso niya, nakagawa na siya ng desisyon. Tiyak na tutulungan niya ang mabait na dalagang ito na malampasan ang suliraning ito. Munting Nancy. Napabuntong hininga si Timothy nang marinig niya ang mga ungol ni Nancy. Sa totoo lang, hindi naman masama ang young master ng Chen clan na iyon. Kahit na siya ay kadalasang masyadong masungit at walang disiplina, sinabi na ng kanyang ama na gusto lang niyang magsaya paminsan-minsan, at same time siyang magiging mabuti sa iyo. Pare, itatanong ko lang sa'yo, naniniwala ka ba sa kalokohan niya? Ngumisi si Nancy. Hanggat ang isang tao sa ating Driftwood Town ay may isang anak na babae na maganda, sino sa mga taong iyon ang hindi pa nasira ang kanilang mga anak na babae sa kanya? Kung walang 100, mayroong hindi bababa sa 80 mga kabataang babae na piniling magpakamatay pagkatapos na nilabag niya, tama ba? Gusto mo bang pakasalan ko ang isang bastos na bagay para sa walang katulad niya? Ama, gusto mo bang itulak ako sa nagninangas na hukay ng impyerno para lamang sa tulong na maibibigay ng Chen clan sa Yale clan pagkatapos ng kasal? Ang sunod-sunod na retorika ng mga tanong ni Nancy ay naging sanhi ng pagkatahimik ni Timothy at hindi alam kung paano siya sasagutin. Little Nancy, kailangan mong maging matino. Miyembro ka ng Yale clan, kaya natural na dapat mong isipin ang Yale clan. Ang pagsasakripisyo ay hahayaan mong umakyat ng isang hakbang ang ating Yale clan, at hinding-hindi ka malilimutan ng ating Yale clan. Sumama ang kalapit na Hawken. Gaano man kataas ang paninindigan nito, hindi mababago ng isang angka na umasa sa pagsasakripisyo ng mga kababaihan para umangat ang kababaan nito. At muli itong babagsak, maya-maya. Nagsalita si Alvin ng may paghamak. Sa kanyang buhay, ang pinakamababa niya ay ang mga taong ito at mga kapangyarihan na umaasa sa mga kababaihan upang humingi ng pakinabang para sa kanilang sarili. Anak, nililigawan mo si kamatayan. Si Hawken ay labis na nagalit at hindi na napigilan ang kanyang sarili, at tila siya ay naging isang mabangis na hayop at direktang sumugod kay Alvin. Bang! Hinampis niya ang kanyang palad na naging sanhi ng pagtaas ng origin energy bago sumanib sa material na konsepto ng tubig, at direktang kumislap ito patungo sa dibdib ni Alvin. Isang unos ang lumabas mula sa palad na naging sanhi ng pagkislap ng daloy ng hangin sa kalangitan kasama nito at nag-transform sa sunod-sunod na bilog ng mga alon na walang tigil na kumakalat patungo sa paligid. Kuya Alvin, ingat ka.
Si Nancy, na nalubog sa kanyang sakit, ay hindi sinasadyang nakita ang eksenang ito, na naging dahilan upang malungkot ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding galit sa kanyang pangalawang tiyuhin, si Hawken. May kakayahan si Timothy na pigilan si Hawken ngunit hindi kumibo at malamig na pinanood ang lahat mula sa gilid. Ngunit sa sumunod na sandali, hindi na niya napigilan ang kanyang katahimikan, at agad na nagsikip ang kanyang mga mag-aaral. Sampal. Isang napakalaking tunog ang umalangaw-ngaw. Casual na itinulak ni Alvin ang kanyang palad upang pilit na tanggapin ang hampas ni Hawken, ngunit ang ekspresyon ni Alvin ay nanatiling hindi nagbabago, samantalang ang ekspresyon ni Hawken ay agad na namula. Masobrahan mo ang iyong kakayahan. Walang awayan sa pagitan natin, ngunit gusto mo akong patayin dahil lang sa nasabi ko ang ilang salita na sa tingin ko ay tama. Sinalubong ng malamig at walang pakialam na tingin ni Alvin ang tingin ni Hawken, at nagtanong siya sa mahinang boses. Ang bibig ni Hawken ay puno ng dugo, at hindi niya ito iniluwad dahil ayaw niyang magpakita ng kahinaan kay Alvin, kaya natural na imposible para sa kanya na tumugon. Ano ang silbi ng isang tulad mo na panatilihin ang kanyang paglilinang? Medyo nanlamig ang boses ni Alvin. Itago mo ang kamay mo. Nang marinig niya ang mga salita ni Alvin, napagtanto ni Timothy na naramdamang may mali kung ano ang gustong gawin ni Alvin, at naging malungkot ang kanyang mukha. Swoosh! Nang walang kaunting pag-aalinlangan, si Timothy ay lumipad palabas na parang isang mabangis na tigre na bumababa sa bundok habang siya ay sumusugod kay Alvin. Natigilan si Nancy simula pa noong madaling matanggap ni Alvin ang hampas ng palad ni Hawken dahil hindi niya akalain na si Alvin ay magkakaroon ng ganoong kabigat na lakas. Ang kanyang pangalawang tiyuhin ay isang eksperto sa void interpretation stage. Kahit na ito ay nasa buong Driftwood Town, maaari siyang ituring na isang pag-iral sa tuktok. Bago pa man siya makabawi mula sa kanyang pagkabigla, namutla ang mukha ni Nancy. Dahil nakita niyang ang kanyang ama ay talagang sumugod kay Alvin, at hindi niya maiwasang mag-alala para kay Alvin dahil ang lakas ng kanyang ama ay mas malakas pa kaysa sa kanyang pangalawang tiyuhin. Bang! Ang bilis ni Timothy ay mabilis, ngunit ang bilis ni Alvin ay mas mabilis, at ang kanyang isa pang kamay ay kumislap upang mabangis na bumaba sa dantian ni Hawken sa ilalim ng nakakatakot na tingin ni Hawken. Kaagad, naputol ang dantian ni Hawken, at ang kanyang malawak na origin energy ay ganap na tumagas. Ang mahahalagang dugo sa katawan ni Hawken ay bumulwak nang ang kanyang cultivation ay baldado, at hindi niya napigilan ang dugo sa kanyang bibig at inispray ito sa malalaking subo. Nililigawan mo si kamatayan. Sa wakas ay dumating na si Timothy, at siya na may spirit sword na lumitaw sa kanyang kamay ay sumigaw ng paputok habang siya ay mabilis na humampas kay Alvin na nakatalikod sa kanya. Ang kanyang espada ay diretsyong tumama patungo sa vital point ni Alvin na may intensyon na patayin si Alvin sa isang suntok at paghihiganti para sa kanyang nakababatang kapatid na napilayan sa kanyang cultivation. Swish! Isang matalim na tainga na espada ang umungol sa mga tainga ni Alvin sa isang kisap mata, at naging dahilan upang tumaas ang mga kilay ni Alvin. Ipo-ipo. Sa susunod na sandali, madaling umilo si Alvin upang maiwasan ang pagtama ng espada ni Timothy, at tumayo siya mula sa malayo habang malamig na nakatingin kay Timothy. Si Timothy ay isang martial artist sa ikalawang antas ng void interpretation stage, at hindi rin niya sineseryoso si Timothy. Ngunit nang isipin niya kung paano naging ama ni Little Nancy si Timothy, hindi kumilos si Alvin laban kay Timothy, at maaaring ituring na siya ang nagbibigay ng mukha kay Little Nancy dahil tapat na mahal niya ang mabait na dalagang ito. Kuya, ipaghiganti mo ako. Ipaghiganti mo ako. Hinawakan ni Hawken ang kanyang dantian habang nakaupo siya sa lupa, at hindi niya nakita ang bilis na ipinahayag ni Alvin kanina habang umuungol lang siya sa mahinang boses mag-isa. Maghiganti ka. Ang mga sulok ng bibig ni Timothy ay kumulat sa isang masakit at mapait na ekspresyon. Paano niya ipaghihiganti ang kanyang nakababatang kapatid? Ang sword strike mula sa nakaraan ay ang kanyang pinakamalakas na hampas, at ang kanyang pinakamabilis na hampas. Gayunpaman, ito ay eksaktong isang welga na malapit na at malapit nang tumama ng madaling naiwasan ni Alvin. Sa sandaling iyon, ang naramdaman niya ay isang bagay na siya lang ang nakakaintindi ng malinaw. Ngayon, maaari niyang tiyakin ang isang bagay.
Iyon ay ang lakas ni Alvin ay lumampas sa kanyang imahinasyon, at siya ay lubos na hindi kapantay ni Alvin. 843. Ikaw. Sino ka ba talaga? Tumingin si Timothy kay Alvin at nagtanong na may mapait na ngiti. Matapos niyang masaksihan ang lakas ni Alvin, hindi nang ahas si Timothy na maging patriarch Yale ng Yale Clan dahil alam niya na bago ang isang tunay na eksperto, ang patriarch Yale ng Yale Clan na tulad niya ay hindi naiiba sa isang langgam. Kung gusto siyang patayin ni Alvin, magiging napakadali, at hindi matatakot si Alvin dahil lang siya ang patriarch Yale ng Yale Clan. Kaibigan ako ni Little Nancy. Walang pakialam na sumagot si Alvin. Kuya, ano ba ang pinag-aaksayahan mo ng oras sa pakikipag-usap sa kanya? Bilisan mo na siyang patayin. Matapos mapansin ni Hawken na hindi gumawa ng anumang aksyon si Timothy upang harapin si Alvin, ang kanyang mukha ay naging malungkot at sumigaw ng may malungkot na boses. Kill, kill, kill. Ang alam mo lang ay pumatay. Kung gusto niya akong patayin, ilang beses na akong namatay. Medyo nabalisa na si Timothy ngayon, at nang marinig niya ang mga salita ni Hawken, agad siyang nagalit ng may bahagyang pagkairita. Ano? Namutla ang mukha ni Hawken nang marinig niya si Timothy, at siya, na nakaramdam na ng matinding sakit sa kanyang dantian na baldado, ay hindi nakayanan ang pagkabigla ng ganito, dahilan upang siya ay direktang hinimatay. Kuya Alvin. Ganap na nakabawi si Nancy mula sa kanyang pagkabigla, at napagtanto niyang ang naka-violet na binata na kanyang iniligtas ay nagtataglay ng lakas na higit pa sa kanyang pangalawang tiyuhin at ama. Sa isang kisap mata, napilayan niya ang dantian ng kanyang pangalawang tiyuhin bago madaling naiwasan ang galit na pag-atake ng kanyang ama sa kritikal na sandali. Ang gayong lakas ay isang bagay na kahit ang kanyang lolo, ang dating patriarch Yale ng Yale Clan, ay malamang na mas mababa kaysa sa Little Nancy, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang harapin ang problema mo. Ngumiti si Alvin kay Nancy bago binigyan siya ng nakakapanatag na tingin. Nakaramdam ng init ang puso ni Nancy, at pagkatapos ay tumingin siya kay Timothy at may bakas ng sakit na sumilay sa kanyang mga mata. In the end, she said, Kuya Alvin, pwede. Pwede mo ba akong paalisan, father? Babae tanga. Umiling si Alvin at ngumiti. Hindi mo naman ako kukunin na demonyo na pumapatay ng walang takip sa mata, di ba? Hindi mapigilan ni Nancy na mapangiti nang marinig niya si Alvin. Bumaba ang tingin ni Alvin kay Timothy at malamig siyang tumawa. Patriarch Yale, nakita mo ba iyon? Kahit na gusto mong isakripisyo ang Little Nancy, sa sandaling nakatagpo ka ng panganib, siya pa rin ang unang mamumukod tangi at humingi ng awa para sa iyo. Hindi niya talaga babalay-walay ng buhay at kamatayan mo dahil lang sa gusto mo siyang isakripisyo. Ikaw ang ama niya sa puso niya, ang ama na nagsilang at nagpalaki sa kanya. Ang mga salita ni Alvin ay binibigkas ng malinaw at matunog na boses. Mapait na tumawa si Timothy, at pagkatapos ay inalis niya ang kanyang espada at bumantong hininga. Sa tingin mo ba gusto ko talagang isakripisyo si Little Nancy? Kung mayroon akong ibang paraan, kung gayon kahit na kailangan kong mamatay, hindi ko papayagan si Little Nancy na pakasalan ang bastard na iyon. Ang biglaang pagbabago ni Timothy ay naging sanhi ng parehong Alvin at Nancy na hindi maiwasang matigilan. Ang kasalukuyang Nancy ay ganap na naiiba sa Nancy mula noon. Sinulyapan ni Alvin si Timothy ng may panghahamak. Hindi ba't patuloy mong pinupuri ang young master ng Chen Clan bago ang Little Nancy kanina? Bakit ngayon mo pa binago ang iyong mga salita? Napilitan ako ng mga pangyayari at gusto ko lang kumbansihin si Little Nancy. Bumantong hininga si Timothy, at pagkatapos ay tumingin kay Nancy na may magiliw na ekspresyon habang dahan-dahan siyang lumakad. Iniunat ni Timothy ang kanyang kamay upang bahagyang haplasan ang ulo ni Nancy at nagsalita sa banayad na boses. Little Nancy, I'm sorry. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. Ama. Matagal nang hindi nakita ni Nancy ang kanyang ama na napakaamo, na naging sanhi ng pamumula ng kanyang mga mata habang sumusugod siya sa yakap ni Timothy. Ano ba talaga ang nangyari? Sa lalong madaling panahon, nalaman ni na Alvin at Nancy ang tungkol sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari mula kay Timothy. Ito ay lumabas na ang buong bagay ay sanhi ng nag-iisang Hawken.
Si Hoken ay pribado na sumang-ayon sa kahilingan ng Chen clan na pagsamahin ang magkabilang angkan sa kasal at pumayag na isama si Nancy sa walang kabuluhan yang master ng Chen clan. Dahil dito, ginamit niya ang mga relasyon ng Chen clan para makakuha ng malaking benepisyo. Nang malaman ni Timothy ang tungkol sa bagay na ito, nagalit siya at personal na pumunta sa Chen clan na may layuning putulin ang engagement. Ngunit papayag ba ang Chen clan? Ang Chen clan ay naglabas ng salita na kung ang Yale clan ay hindi tumupad sa pangako, ang Chen clan ay magdedeklara ng digmaan laban sa Yale clan. Gagawin nilang ganap na mawala ang Yale clan mula sa Driftwood Town at maging kasaysayan. Ang pinakamalakas sa aming Yale clan ay si Father na bihirang umalis sa clan, ngunit nasa ikatlong antas pa lang siya ng Void Interpretation Stage. Pagkatapos mangyari ang insidenteng ito, pinakaalala ko na malaman ito ni Father. Kapag nalaman niya ito, tiyak na papatayin niya ang pangalawang kapatid gamit ang kanyang sariling dalawang kamay. Nang magsalita siya dito, sinulyapan ni Timothy si Hoken ng may pagkabigo. Bukod dito, sa init ng ulo ng aking ama, tiyak na gagawin niya ang lahat para sa kapakanan ni Little Nancy at lalabanan ang Chen clan hanggang sa wakas. Ngunit kapag ang usapin ay umunlad sa ganoong lawak, ang Yale clan ay matatapos. Masyadong malakas ang Chen clan, nagtataglay sila ng dalawang martial artists sa ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage. At saka, ang Supreme Elder ng Chen clan ay isa pang ang pag-iral sa ika-5 antas ng Void Interpretation Stage. Ang Yale clan natin na lumalaban sa Chen clan ay hindi naiiba sa paghagis ng itlog sa bato. Ipinikit ni Timothy ang kanyang mga mata na may bahagyang sakit na ekspresyon, at nagpatuloy siya pagkaraan ng ilang sandali. Kaya gumawa ako ng masakit na desisyon para sa kapakanan ng buong Yale clan, at ito ay ang makiisa sa Chen clan sa pag-aasawa at palayain si Little Nancy. Para sa bagay na ito, hindi ako nagtiis na personal na sirain ang relasyon namin ni Little Nancy at tumanggi sa pangakong ginawa ko sa aking yumaong asawa. Little Nancy, pasensya na. Nagkasala sa iyo si Itay. Nang matapos siyang magsalita, umiyak si Timothy ng mapait, at siya ay may paghingi ng tawad at pagkakasala. Ama! Niyakap ng mahigpit ni Nancy ang kanyang ama habang ang dalawang linya ng malinaw na luha ay bumabagsak mula sa kanyang mga mata, at siya ay bumuulong. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Lagi kong iniisip na hindi mo na ako mahal at hindi mo na ako mahal. Sobrang sakit talaga. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga habang nakatingin sa mag-ama na nasa harapan niya. Mukhang mali rin ang pagkakaintindi niya kay Timothy. Si Timothy ay isang mabuting ama ngunit ang Patriarch Yale ng isang angkan sa parehong oras, at kailangan niyang isaalang-alang ang maraming bagay. Patriarch Yale. Nang makita niyang magkalayo sina Timothy at Nancy, humakbang pasulong si Alvin at tumingin kay Timothy bago nagsalita sa mahinang boses. Sinabi mo kanina na ang pinakamalakas sa Chen clan ay isang 5th level Void Interpretation Stage martial artist. Oo. Tumanggaw si Timothy, at sabay na lumiwanag ang kanyang tingin. Kuya Alvin, baka ikaw. Patriarch Yale, pupunta ako sa Chen clan kasama ka. Pinutol ni Alvin si Timothy at naglakad palabas ng Yale clan's audience hall ng may malalaking hakbang, at hindi niya nakalimutang lumingon at tumingin kay Nancy nang dumating siya sa harap ng pinto. Little Nancy, haharapin ni Kuya Alvin ang problemang ito para sa iyo ngayon. Kuya Alvin, sigurado ka ba talaga? Sinabi ni Nancy na may pag-aalalang ekspresyon, hindi ko nais na may mangyari sa iyo. Kung hindi, hindi ako magiging kalmado sa buong buhay ko. Huwag kang mag-alala. Kumpiyansa nang umiti si Alvin. Hindi niya sineseryoso ang isang clan na ang pinakamalakas na miyembro ay isang 5th level Void Interpretation Stage martial artist. Buti na lang kung matino sila, pero kung hindi, wala siyang pakialam na turuan sila ng leksyon. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Alvin nang mag-isip siya hanggang dito. Pagkatapos umalis sa Yale Clan Estate kasama si Timothy, si Alvin at Timothy ay naglakbay ng magkatabi patungo sa Chen Clan Estate. Sa kabuuan, nalaman niya ang tungkol sa ilang bagay tungkol sa Driftwood Town mula kay Timothy. Ang Chen clan ay ang absolutong overlord sa Driftwood Town, at walang ni isang clan ang nangahas na saktan ang Chen clan.
Mayroong kabuoang 3 angkan tulad ng Yale Clan sa Driftwood Town, at lahat sila ay kailangang magsagawa ng kanilang negosyo habang isinasaalang-alang ang Chen Clan. Bukod dito, kailangan nilang ibigay ang isang bahagi ng kita ng kanilang iba't ibang negosyo sa Chen Clan bawat buwan. Napakamataas na angkan. Ang mga mata ni Alvin ay kumislap na may maliwanag na liwanag habang siya ay bumubulong. Walang magagawa tungkol dito. Ang malalakas ay iginagalang sa Cloud Continent. Ang kanilang Chen Clan ay nagtataglay ng 3 pag-iral sa ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage at pataas, at ito ay matatag na naitatag ang kanilang posisyon bilang Overlord sa Driftwood Town. Napabuntong hininga si Timothy. Sa presensya ng 3 ekspertong iyon sa ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage o mas mataas, ang ating 3 angkan ay hindi magiging katugma ng Chen Clan kahit na tayo ay magsanib puwersa. Tumango si Alvin, dahil ito ay isang bagay na lubos niyang inaprubahan. Kahit na ang ika-3 antas at ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage ay isang antas lamang ng pagkakaiba, ngunit ito ay isang malaking agwat, at ito ay isang buong lakas ng 20 sinaunang may sungay na mga dragon na may pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ang gayong pagkakaiba sa lakas ay parang bangin na imposibleng malampasan. Ang Chen Clan Estate ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Driftwood Town, sinakop nito ang isang napakalawak na lugar, at ito ay malayo sa isang bagay na maaaring ihambing ng Yale Clan Estate. Tulad ng inaasahan ng numero 1 clan sa Driftwood Town. Nakatayo si Alvin sa kalangitan sa itaas ng Chen Clan Estate habang nakatingin siya sa eksena sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa kanyang tabi, bahagyang nabalisa si Timothy, at sinabi niya na may mapait na ngiti. Kuya Alvin, hindi ba tayo masyadong lalayo sa paggawa nito? Kahit na ano, itong Chen Clan ang number 1 clan sa ating Driftwood Town. Patriarch Yale, sa tingin mo ba kung tayo ay sapat na magalang ngayon, ang Chen Clan ay kaagad na papayag na putulin ang pakikipag-ugnayan sa iyong Yale Clan at ipagwalang bahala ang lahat ng nakaraang sama ng loob? Sumagot si Alvin ng isang tanong sa halip. Imposible, syempre. Nagmamadaling umiling si Timothy. Kung alam ng Chen Clan na gusto ng Yale Clan natin na putulin ang engagement, tiyak na kikilos sila ayon sa banta nila sa Yale Clan natin noon at maglulunsad ng pag-atake sa Yale Clan natin. Kung gayon, sa palagay mo ba ay may pagkakaiba sa pagitan ng ating mga pagkilos ng pagpasok sa Chen Clan tulad nito o pagpasok mula sa pintuan ng may sapat na kagandahang loob? Tanong muli ni Alvin. Umiling si Timothy. Kung gayon, gusto mo bang kumilos na tulad natin ngayon, o gusto mo bang maging sapat na magalang at pumasok sa harap ng pintuan? Tanong muli ni Alvin. Ang ginagawa natin ngayon. Nagliwanag ang mga mata ni Timothy at tila naliwanagan ni Alvin, at pagkatapos ay tumingin siya sa Chen Clan Estate sa ilalim ng kanyang mga paa at umungal. Mga miyembro ng Chen Clan, pakinggan mo ako. Ang Timothy ng Yale Clan ay dumating upang putulin ang pakikipag-ugnayan. Paano madungisan ng walang kabuluhan ang iyong Chen Clan na young master ang aking anak? Ang boses ni Timothy ay naglalaman ng origin energy at kumalat, at ito ay parang kulog na sumabog sa kalangitan sa itaas ng Chen Clan Estate at walang alinlangan na ikinaalarma ang buong Chen Clan. Natigilan si Alvin, at hindi niya napigil ang magbigay ng thumbs up kay Timothy habang sinasabi niya na may nakatutuwang ekspresyon, Patriarch Yale, mukhang minamaliit kita. Noong una ay gusto niyang turuan si Timothy na gawin ito, ngunit sino ang nakakaalam na si Timothy ay magtuturo sa kanyang sarili at mas mahusay pa ang kanyang pagganap kaysa sa inaasahan niya. Ito ang mga miyembro ng Yale Clan. Ang mga miyembro ng Yale Clan ay dumating upang putulin ang pakikipag-ugnayan. Ang buong Chen Clan Estate ay ganap na abala dahil sa mga salitang binitawan ni Timothy. Bukod dito, hindi lang ang Chen Clan Estate, maging ang mga taong malapit sa Chen Clan Estate ay narinig ang sinabi ni Timothy. Ano ang gustong gawin ng mga miyembro ng Yale Clan? Ang mga miyembro ba ng Yale Clan ay pinupukaw ang dignidad ng Chen Clan? Mukhang gusto ng Yale Clan na maghanap ng kamatayan. Maraming tao ang umakyat sa langit mula sa paligid ng Chen Clan Estate, at lumapit sila sa Chen Clan Estate na may intensyon na panoorin ang palabas. Ito ang Patriarch Yale ng Yale Clan, Timothy.
Sa lalong madaling panahon, may nakakilala kay Timothy. Sino ang nasa tabi ni Timothy? May ilang tao din na tumitingin kay Alvin na nasa tabi ni Timothy. 844. 8L? Naramdaman kong ang boses kanina ay parang boses ng Yale Clans Patriarch Yale, pero hindi ko akalain na totoo iyon. Logically speaking, ang Yale Clans Patriarch Yale ay hindi masyadong padalos-dalos na tao. Pero bakit niya gagawing ganito ang Chen Clan ngayon? Talagang imposibleng maunawaan. Maaaring ang isang binata na mukhang nasa edad 25 ay may kakayahang tumulong sa Yale Clan na labanan ang Chen Clan. Maniwala ka man o hindi, hindi ako. Sa kalangitan sa itaas ng Chen Clan Estate, parami ng paraming tao ang nagtipon upang tingnan sina Timothy at Alvin mula sa malayo. Sa sandaling ito, isang taong nakakakilala kay Timothy ay hindi nang ahas na bumati sa kanya dahil takot silang magdala ng kalamidad sa kanilang sarili. Timothy, anong apdo meron ka? Sa sandaling ito, ang kalangitan sa itaas ng Chen Clan Estate ay ganap na napapaligiran ng mga tao, at isang kulot na balbas na lalaki na nakasuot ng asul na damit ay umakyat sa langit mula sa loob ng Chen Clan Estate at sumigaw ng may boses na parang kulog. Pagkaraan ng maikling sandali, dumating ang kulot na balbas na lalaki sa malapit na sina Alvin at Timothy, at ang kanyang malamig na tingin ay tumingin kay Timothy. Timothy, mukhang ayaw mo na talagang mabuhay. Ito ang pangatlong elder ng Chen Clan, si Linus. Kumbaga, hindi lang si Linus ang nagtataglay ng isang mabigat na lakas, ang kanyang init ng ulo ay sobrang sumasabog. Siya ay madalas na pumatay ng isa pa dahil lamang sa isang bahagyang argumento. Siya ay isang ganap at lubos na bastos na tao. Ang boorish na tao ay hindi nakakatakot, ang pinaka nakakatakot ay ang boorish na tao na nagtataglay ng lakas na higit pa sa ordinaryong tao. Sa lalong madaling panahon, nakilala ng ilang tao ang lalaking may balbas na kulot. Sa ilang sandali, ang mga nakapaligid na pulutong ng mga manunood ay nag-usisa kung paano haharapin ni Timothy si Linus. Sa ilalim ng maraming mga titig ng pag-asa, si Timothy ay lubos na hindi nag-iwas ng tingin kay Linus at hindi man lang nilayo na tumingin kay Linus, at sa halip ay tumingin siya kay Alvin. Brother Duan, siya ay tinatawag na Linus at isa siyang elder ng Chen Clan. Ang kanyang cultivation ay katulad ng sa akin at nasa ikalawang antas ng Void Interpretation Stage. Ikalawang antas ng Void Interpretation Stage. Bahagyang nagulat si Alvin dahil hindi niya akalain na ang isang random na tao na lumabas mula sa Chen Clan ay magkakaroon ng cultivation na kayang ikumpara sa Patriarch Yale ng Yale Clan, Timothy. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na ni Alvin kung bakit ang Chen Clan ang magiging numero 1 clan sa Driftwood Town. Ang mga reserba at mapagkukunan lamang ay sapat na upang mapahiya ang iba pang 3 angkan, kabilang ang Yale Clan. Timothy, mukhang itinapon mo na talaga lahat ng takot ngayon. Ang kulot na balbas ni Linus ay kumaibot dahil sa galit na hindi pinapansin ni Timothy, at ang kanyang mga mata na malalaki na parang gang ay agad na nanlilisik habang siya ay sumisigaw ng paputok, pagkatapos ay ang kanyang figure ay kumislap upang direktang kumatok kay Timothy. Nag-aakla sa kaunting hindi pagkakasundo. Ito ang ikatlong elder ng Chen Clan, si Linus. Ilang sandali pa, napabuntong hininga sa paghanga ang mga manunood sa paligid. Narinig ko na ang reputasyon ng third elder ng Chen Clan noon pa man, at ngayong nakita ko na ito ngayon, talagang kasing explosive ang ugali niya gaya ng sinasabi ng mga chismis. Timothy, ipapaalam sa iyo ng iyong lolo Banjog mga kahihinatnan ng pagpukaw sa aking Chen Clan ngayon. Habang sumusugod siya sa kalagitnaan, itinaas ni Linus ang kanyang kamay upang lumitaw ang isang malaking saber sa kanyang kamay, at pagkatapos ay lumitaw ang mga hibla ng kulay violet na kidlat at nakapulupot sa palibot ng saber. Om! Ang lightning saber ay tumama ng diretso kay Timothy, at bumaba ito sa ulo ni Timothy nang hindi nagpipigil kahit kaunti. Sa kalangitan, biglang tumaas ang kababalaghan ng langit at lupa. 77 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon at ilang libong sinaunang mammoth na silhouette ay biglang kumislap ng may napakalakas na lakas. Pangalawang antas ng Void Interpretation Stage.
Pangalawang antas intermediate lightning concept. Grade 4 spirit weapon. Ito ang buong lakas ni Linus. Si Timothy, na nakabalot sa ilalim ng lightning saber, ay tumayo sa lugar sa halip na hindi gumawa ng kahit kaunting aksyon, at ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago, na naging dahilan upang siya ay tila napakahusay. Natulala ba si Timothy sa takot? Natigilan ang mga manunood sa paligid. Sa ilang sandali, napagtanto nila na si Timothy ay hindi natigilan sa takot, ngunit sa halip ay alam niyang magiging maayos siya. Biglang, ang binata na nakadamit ng violet sa gilid ni Timothy ay nakatayo na sa pagitan nina Timothy at Linus, at ang kanyang bilis ay napakabilis na walang sinumang tao ang nakakakita ng kanyang mga galaw. Kasunod nito, nakita ng lahat ang isang hindi kapani-paniwalang eksena. Ang binata na nakadamit ng violet ay mabilis na humampas gamit ang kanyang hubad na kamay patungo sa sable ni Linus, at naging dahilan upang muling matigilan ang mga nanunood sa paligid. Iisa lang ang nasa isip nila, na baliw na kaya ang binatang ito. Sa susunod na walang oras, napagtanto nila na ang binatang ito ay hindi galit, at sila ay nag-overthought sa mga bagay-bagay. Sampal. Nakita nila ang kamay ng binata na nakasuot ng violet na direktang humawak sa sable ni Linus na may dalang lakas ng kidlat, at maging si Linus mismo ay natulala. Bang! Isang napakalaking putok ang umalangaw-ngaw, at nakita ng lahat ang matapos na ihagis ng binata na nakadamit ng violet ang grade 4 na spirit saber ni Linus sa isang tabi, inihampas niya ang kanyang palad kay Linus, pinasabog si Linus na lumilipad. Lumipad palabas si Linus na parang palaso na umaalis sa busog. Siya na ang mukha ay naging mapatla tulad ng isang kumot ay hindi napigilan ang pagluwa ng isang subo ng dugo habang siya ay lumilipad, at siya ay lumipad ng ilang sandali bago tuluyang tumayo sa isang malungkot na kalagayan. Sino ka? Hindi napigilan ni Linus na mapabuntong hininga habang tinitingnan ang kababalaghan ng langit at lupa sa itaas ni Alvin na hindi pa man lang namuo bago muling kumalat, at nagtanong siya ng may takot na ekspresyon. Ang binata na nakadamit ng violet ay nagbigay sa kanya ng labis na pagkabigla. Kahit na hindi niya makita ang kababalaghan ng langit at lupa na nabuo nang umatake ang binata, ngunit mula lamang sa kakayahan ng binata na tanggapin ang kanyang buong puwersang hampas gamit ang mga kamay, ang binata ay hindi bababa sa isang pag-iral sa ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage. Ako ang nakatatandang kapatid ni Nancy. Walang pakialam na sumagot si Alvin nang harapin ang tanong ni Linus. Nancy. Kumunot ang noo ni Linus, at pagkatapos ay tila may naalala siya at biglang naunawaan. Naaalala ko na ngayon. Si Nancy ay anak ni Timothy, ang taong pagsasamahin ng ating Chen clan sa kasal. Ngunit kailan nagkaroon ng Yale clan ang tulad mo? Tanong ni Linus sa mahinang boses. Hindi ako miyembro ng Yale clan. Sinabi ni Alvin, pumunta ako sa Chen clan sa pagkakataong ito para lamang matulungan si Nancy na putulin ang kanyang pakikipag-ugnayan. Kung ang iyong Chen clan ay pumayag na putulin ang pakikipag-ugnayan at nangako na hindi ilalabas ang iyong galit sa Yale clan, kung gayon ang lahat ay magiging masaya. Kung hindi ano? Hindi pa natatapos sa pagsasalita si Alvin nang diretso siyang naputol ng isang malamyos at marangal na boses. Kasunod nito, isang matipunong figure ang pumailang lang sa langit at dumating sa tabi ni Linus. Third Elder, okay ka lang ba? Patriarch Yale. Nang makita niya ang taong dumating, kahit na sumasabog ang init ng ulo ni Linus, yumuko pa rin siya ng may paggalang at paggalang. Ayos lang ako. Ngunit, hindi simple ang binatang ito, at kaya niyang tanggapin ang buong puwersa kong saber strike gamit ang kanyang mga kamay. Kahit papaano ay may buhay siya sa ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage o mas mataas. Sinuri ni Alvin ang taong hamarang sa kanya. Ito ay isang matapang na nasa katanghaliang gulang na lalaki na mahinang naglabas ng aura ng isang nasa mataas na posisyon, at nang marinig ng isa ang paraan ng pakikipag-usap sa kanya ni Linus, kitang-kita ang kanyang pagkakakilanlan. Si Chen Dong. Nang umalis siya sa Yale Clan Estate at papunta na sa Chen Clan Estate, nalaman ni Alvin mula kay Timothy na itong Chen Dong ay isa sa dalawang 4th level Void Interpretation martial artist ng Chen Clan. Natanggap niya ang iyong buong puwersang welga gamit ang kanyang mga kamay.
Bahagyang lumungkot ang mukha ni Chendong nang marinig niya si Linus. Kararating lang niya kaya hindi niya nakita ang eksena ni Alvin na tumanggap ng saber ni Linus kanina. Kahit na alam niyang kaya niyang tanggapin ang buong puwersang strike ni Linus gamit ang kanyang mga kamay, ngunit halos hindi niya ito kayang gawin. Pwede ko bang tanungin si young brother kung taga saan ka? Tumingin si Chendong kay Alvin at nagtanong na may bahagyang takot. Saganang kanya, dahil ang nakadamit na violet na binatilyo na ito ay nagtataglay ng cultivation sa ika-4 na antas ng void interpretation stage sa ganoong edad, malamang na ang nakadamit na violet na binata na nauna sa kanya ay nagtataglay ng kakaibang background, at posible pa nga na siya ay miyembro ng isa sa mga dakilang kapangyarihan sa silangang bahagi ng hilagang disyerto. Baka hindi mo alam ang background ko kahit sabihin ko sa'yo, kaya hindi mo na kailangang sabihin. Nagsalita si Alvin nang walang pakialam, kahit na sinabi niyang siya ay mula sa dinastiyang Darkan, malamang na hindi ito malalaman ng mga tao sa Driftwood Town. Gusto mo talagang tumayo para sa Yale Clan? Sumimangot si Chendong at nagtanong sa mahinang boses. Oo. Tumango si Alvin. Young brother, alam mo na kung ang aming Chen Clan ay susuko pagkatapos mong gumawa ng gulo tulad nito, kung gayon ang aming Chen Clan ay magiging biro ng buong Driftwood Town. Ang aming Chen Clan ay hindi kayang mawala ng mukha ng ganito. Sabi ni Chendong. Alam ko. Muling tumango si Alvin at walang pakialam na sinabi, ngunit kung may taong kayang talunin ang lahat ng 3 pinakamalakas na tao ng Chen Clan mo, kung gayon kahit sumuko ang Chen Clan mo, walang manglilibak sa Chen Clan mo. Mukhang confident ka talaga sa lakas mo ah. Nagsimulang tumawa si Chendong dahil sa kanyang matinding galit. Masyado kang mabait. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Alvin habang siya ay sumagot. Dahil ganito ito, ako, si Chendong, ay hihingi ng payo mula sa iyong mga pambihirang galaw. Kung kaya mo akong talunin, hihilingin ko sa Supreme Elder ng ating Chen Clan na labanan ka. Kung kaya mo siyang talunin, ang kasunduan sa kasal sa pagitan ng Chen Clan at Yale Clan ay mapapawalang bisa, at ang Chen Clan ay hindi nahahanapin sa hinaharap. Prangka at bukas ang mga salita ni Chendong. Dahil madaling pumayag si Patriarch Chen, kung gayon hihingi ako ng patnubay mula sa iyo. Ngumiti si Alvin. Hindi niya akalain na agad na sasang-ayon si Chendong at may magandang impresyon kay Chendong. Gaya ng inaasahan ng Patriarch Yale ng numero 1 angkan sa Driftwood Town. Young brother, please go ahead. Tumango si Chendong bago itinaas ang kanyang kamay, at lumitaw ang 7 talampakang sibat sa kanyang kamay. Agad na umikot ang origin energy sa sibat bago naging mga hibla ng kulay abo na enerhiya. Sibat konsepto. Laking gulat ni Alvin. Iyon ang unang pagkakataon na tila isang taong nakaintindi ng intermediate sphere concept dahil ang sphere concept ay itinuturing na isang hindi sikat na konsepto at ito ay mas mahirap intindihin kaysa sa mga ordinaryong konsepto. Whoosh! Ang enerhiya ng langit at lupa ay umiikot sa kalangitan sa itaas ni Chendong bago tuluyang nakipagtagpo sa kababalaghan ng langit at lupa. 151 parang buhay na sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon at ilang libong parang buhay na sinaunang mammoth na silhouette ay unti-unting nabubuo, at nag-ipon sila ng lakas habang naghihintay na may deploy. Ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage. Ika-4 na antas ng Intermediate Sphere Concept. Grade 3 Spirit Sphere. Patriarch Chendong, ikaw ang unang taong nakita ko na nakaintindi sa sphere concept sa ganoong antas. Not to mention anything else, ito lang ay sapat na para humanga ako sa iyo. Nagsalita si Alvin ng may tame time na ekspresyon. Haha. Hinawakan ni Chendong ang kanyang sibat at tumayo roon ng diretso, at tumawa siya ng buong puso. Ako, si Chendong, ay masasabing hindi nabuhay ng walang kabuluhan mula nang ako ay papurihan ng napakahusay na kabataang eksperto tulad ni young brother. Whoosh! 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 Nang tumayo sa paghaharap sina Alvin at Chendong, maraming figure ang pumailang lang sa langit mula sa Chen Clan Estate at nagtipon kasama si Linus. Ito ay ang grupo ng mga matatanda at mga disipulo ng Chen Clan.
Sa hindi malamang oras, nalaman nila ang nangyari kanina kay Linus, at hindi nila maiwasang mapakilos. Bumaba ang maraming tingin sa binata na nakadamit ng violet sa di kalayuan. Ang binatang ito na mukhang nasa edad 25 ang tumanggap ng buong puwersang saber strike ng third elder ng ating Chen clan, si Linus, gamit ang kanyang mga kamay. Alam nila ang lakas ni Linus. Ito ay nasa ikalawang antas ng Void Interpretation Stage, at maaari itong ituring na maaaring may rank sa tuktok sa buong Chen clan. 845. Itong batang ito ang gustong tumulong sa Yale clan na putulin ang engagement. Isang binata na may burden na damit ang may malungkot na ekspresyon habang nakatingin kay Alvin na nakaharap kay Chendong, at nagtanong siya sa mahinang boses. Ang taong katulad niya ay karapat-dapat na ipaglaban ang aking ama. Ang binatang ito na may burden na damit ang mismong lalaking ikakasal sa kasunduan sa kasal sa pagitan ng Chen clan at ng Yale clan, ang second young master ng Chen clan na si Banjo. Ikalawang young master, hindi mo siya dapat maliitin. Kumunat ang noo ni Linus. Hinding-hindi niya magugustuhan ang bagay na ito na anak ng Chen clan, ngunit nang marinig niya ang pagtingin ni Banjo kay Alvin, medyo hindi siya komportable. Pagkatapos ng lahat, kahit siya ay natalo sa mga kamay ni Alvin, at sinabi ni Banjo na ito ay walang pinagkaiba sa pagtingin sa kanya. Third Elder, sa tingin ko tumanda ka na at wala kang silbi. Sinulyapan ni Banjo si Linus bago nanunuya, at ang kanyang mga salita ay hindi nagpakita ng kahit katiting na takot sa Third Elder ng Chen clan, na sikat sa kanyang paputok na ugali. Lumubog ang mukha ni Linus, ngunit nagkataon lang na wala siyang magawa kay Banjo. Palagi niyang ginagawa ang mga bagay sa kanyang sariling paraan sa buong buhay niya, at siya ay naging walang malasakit sa buhay at kamatayan. Kahit na ito ay ang Supreme Elder ng Chen clan, isang pag-iral sa ikalimang antas ng Void Interpretation Stage, hindi siya natatakot sa kanya kahit kaunti. Gayunpaman, dahil utang niya kay Chendong ang kanyang buhay noong siya ay bata pa, naging dahilan ito upang siya ay maging walang magawa bago si Chendong at maging ang mga mahal sa buhay ni Chendong. Si Banjo ang pangalawang young master ng Chen clan at siya ang bunsong anak ni Chendong. Dahil sa biyaya na Nagel iligtas sa buhay ni Chendong, hindi kailanman sumiklab si Linus sa harap ni Banjo. Ang lakas ng 150 sinaunang may sungay na dragon. Bulong ni Alvin sa kanyang sarili habang tinitingnan ang kababalaghan ng langit at lupa sa itaas ni Chendong, at isang espada ang biglang lumitaw sa kanyang kamay, isang espada na bahagyang naglalabas ng nakakatakot na aura. Ang quasi-royal grade spirit sword. Next. Na may utos sa kanyang puso, ang origin energy at second level intermediate wind concept ay lumitaw sa halos parehong sandali sa kamay ni Alvin, at madali itong sumanib sa quasi-royal grade spirit sword. Whoosh! Sa susunod na sandali, 150 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa kalangitan sa itaas ng Alvin, at ito mismo ang kababalaghan ng langit at lupa na nabuo na nakuha mula sa enerhiya na nasa loob ng espada ni Alvin. Sa ilalim ng intensyonal na kontrol ni Alvin, ang mga sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ay lumitaw ng sabay-sabay, kaya walang nakapansin ng anumang pahiwatig o nakapansin sa quasi-royal grade spirit sword sa kanyang kamay. Si Alvin ay nakatayo habang nakapatong sa kanyang espada na may 150 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon sa kalangitan sa itaas niya, at nakatayo siya sa paghaharap kay Chendong na nakatayo sa kanyang sibat na nakahiga sa kanyang harapan, at 151 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon sa kalangitan sa itaas niya. Kahit na kaya ni Alvin na agad at madaling talunin si Chendong sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang soul skill, Thousand Illusion. Ngunit ang pagiging prangka ni Chendong noon ay naging dahilan upang magkaroon ng magandang impresyon si Alvin sa kanya, kaya nagpa siya si Alvin na labanan si Chendong sa ganitong paraan upang ipakita ang kanyang paggalang kay Chendong. Kahit na medyo mahirap makuha ang tagumpay sa ganitong paraan, hindi ito pinagsisihan ni Alvin. Bukod dito, ang pakikipaglaban kay Chendong na may katulad na lakas ay makakapagdulot ng epekto ng tempering sa isang tiyak na lawak. Maliban na lang kung gumamit si Chendong ng iba pang konsepto.
Kung hindi, gagamitin ko ang unang antas ng Elementary Sword concept para isagawa ang Radiant Flash ng Nine Dragons Radiant Flash at talagang hindi ko gagamitin ang Lightning concept at Earth concept ko. Sa sandaling na isagawa niya ang kanyang unang antas ng Elementary Sword concept, maihahambing ito sa lakas ng isang sinaunang may sungay na dragon. Sa ganitong paraan, ang lakas ni Alvin ay maihahambing sa lakas ng 151 sinaunang may sungay na dragon, at ito ay magiging katumbas ni Chendong. Kahit na bahagyang nalampasan siya ng lakas ni Chendong, ito ay magiging lakas lamang ng ilang libong sinaunang mammoth. Ang kaunting distansyang iyon ay maaaring ganap na baliwalain. Lumaban ka. Ang espada sa kamay ni Alvin ay bahagyang naglabas ng mga hibla ng mabangis na aura, at kasabay nito, isang sinaunang may sungay na silhwete ng dragon ang lumitaw ng tahimik sa isang hindi nakikitang sulok. Ang lakas ng 151 sinaunang may sungay na dragon ay naghihintay na may deploy. Young brother, hinahangaan kita sa pagkakaroon ng ganitong mga tagumpay sa iyong edad. Kahit na manalo o matalo, gusto kitang imbitahan na uminom sa aking Chen Clan ngayon. Si Chendong na nakatayo habang ang kanyang sibat ay nakahandusay sa harap niya ay nagsalita ng may malinaw na boses, at ang kanyang damit ay lumipad sa hangin. Salamat, Patriarch Chendong. Si Alvin na nakatayo habang nakapatong sa kanyang espada ay ngumiti at tumango. Talagang mabait si Patriarch Chendong. Dumating ang binata para i-provoke ang kanyang Chen Clan, pero gusto talaga niyang anyayahan ang binata para uminom. Tulad ng inaasahan ng Chen Clan's Patriarch Yale. Sa sobrang kagandahang loob, hindi nakakagulat na ang Chen Clan ay may kakayahang maging numero 1 angkan sa ating Driftwood Town. Sa pamamagitan lamang ng kagandahang loob ni Patriarch Chendong, ang Chen Clan ay nararapat sa reputasyon nito bilang numero 1 angkan sa Driftwood Town. Sunod-sunod na tumango ang nakapalibot na pulutong ng mga manunood, at ang kanilang mga salita ay napuno ng paghanga kay Chendong. Young brother, mag-ingat ka. Biglang sumigaw si Chendong, at nang matapos siyang magsalita, tumakbo na siya palabas ng napakabilis kaya nag-iwan lang siya ng maraming malinaw na after images. Swoosh! Umalangaw-ngaw ang isang alon ng nakakatakot at nakakatusok na alulong sa halos parehong sandali. Agad, si Chendong na dumating sa malapit na Alvin ay biglang inilabas ang 7 talampakang sibat sa kanyang kamay. Bang! 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 Kahit saan dumaan ang sibat, ito ay parang isang worm na umalis sa lungga nito, na nagdulot ng mga alon ng nakabibinging tunog ng mga pagsabog ng hangin, at ang ulo ng worm ay humampas pa ng mabangis patungo kay Alvin. Ang lakas ng 151 sinaunang may sungay na dragon ay lubusang bomb-aha. Nine Dragons Radiant Flash. Maaga pa, sa sandaling natapos na si Chendong sa pagsasalita, si Alvin ay nagsimula ng gumalaw. Hindi niya piniling umiwas, dahil imposibleng mas matulin ang kanyang bilis kaysa sa sibat sa kamay ni Chendong. Kahit na gumamit si Chendong ng isang diskarte sa paggalaw, ito ay malayo sa isang bagay na maihahambing niya. Ang kababalaghan ng langit at lupa sa kalangitan sa itaas niya ay higit na umaasa sa pagpapalakas ng quasi-royal grade spirit sword sa kanyang kamay, at kahit na ang kanyang paglilinang ay maihahambing kay Chendong, ang kanyang pag-unawa sa konsepto ay mas mababa kaysa kay Chendong. Ang bilis ng pamamaraan ng paggalaw ng isang tao ay umaasa sa origin energy at concept ng isang tao. Sa kasalukuyan, dahil sa pagkakaiba sa konsepto, ang bilis na ipinamalas niya sa pagpapatupad ng isang diskarte sa paggalaw ay tiyak na mas mababa kaysa kay Chendong. Sa ganitong paraan, magagamit lamang niya ang kanyang kalamangan, ang quasi-royal grade spirit sword. Nine Dragons Radiant Flash. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, isang espada ang sumisipol na may pagtaas ng kanyang kamay, at isang malawak at napakalaking lakas ang bumulwak mula sa espada upang tuluyang mag-transform sa 3 banal na dragon. Ang dalawa sa mga banal na dragon na ito ay ganap na materyal, samantalang ang isa sa kanila ay mukhang napaka-ilusyon. Agad na kumislap ang 4 na mata ng 2 divine dragon. Ham! Kasabay nito, napansin ni Alvin na ang 7 talampakang haba ng sibat ni Chendong na mabilis na tumusok sa kanya ay talagang bumagal kaagad, at ito ay naging dahilan upang ang kanyang puso ay hindi napigilan ang pag-eject.
Baka may napansin si Chendong. Swish! 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 Apat na matinding kidlat ang lumabas mula sa mga mata ng dalawang banal na dragon, at direktang bumaril patungo kay Chendong sa napakabilis na kahanga-hanga. Sa kritikal na sandali, si Chendong ay tila nagtataglay ng foresight, at ang 7 talampakang haba ng sibat sa kanyang kamay ay nanginginig bago ang dulo ng kanyang sibat ay lumipas na parang isang shooting star. Swoosh! Swoosh! Ang 7 talampakang haba na sibat na naglalaman ng konseptong sibat na tila kayang tumagos sa lahat ng bagay ay tumusok ng 5 beses na sunod-sunod sa napakaikling panahon. Kahit na ang bilis ng 5 welga na ito ay hindi kasing bilis ng matinding kidlat na ipinutok mula sa mga banal na dragon, ngunit tumusok sila patungo sa bahagi ng kalangitan ang mga matinding kidlat ay malapit ng dumaan. Nang ang unang hampas ay tumagos sa kalangitan, ang unang matinding kidlat ay nagkataong kumislap, at bumangga ito sa hampas ng sibat at nabasag. Nabasag ng pangalawang welga ang pangalawang matinding kidlat. Nabasag ng ikatlong welga ang pangatlo. Binasag ng ika-4 na welga ang ika-4. Ang ika-5 welga ay wala ng matinding pagkislap upang mabasag. Swoosh! Ito ay tumapik sa kalangitan na parang isang patak ng tubig na bumagsak sa kalmadong ibabaw ng isang lawa, na naging sanhi ng pag-agos ng hangin sa kalangitan na parang tubig sa ibabaw ng lawa, at ito ay nabuo sa mga bilog ng mga alon. Ano ang isang mabigat na martial skill? Walang resulta ang strike ni Alvin, at nakatayo siya sa langit habang nagulat na nakatingin kay Chendong na may pagmamalaki na nakatayo sa malayo. Siyempre, ang kanyang martial skill sa pagiging mabigat ay isang aspeto, ngunit ang pinakamahalagang aspeto ay ang bilis ng reaksyon ni Chendong sa labanan. Kahit na ang martial skill ni Chendong ay kakilakilabot, gayunpaman, ito ay medyo mababa sa Nine Dragons Radiant Flash, at ang dahilan kung bakit nagawa nitong harangan ang 4 na extreme flashes na pinalabas ng kanyang Nine Dragons Radiant Flash ay dahil sa nakakatakot na bilis ng reaksyon ni Chendong. 5 strike ang sunod-sunod na ginawa pagkatapos ng strike ng kanyang kalaban, at ang unang 4 na strike ay nabasag ang kanyang 4 na extreme flashes, samantalang, kahit na ang ika-5 strike ay walang natamon, ito ay dahil lamang sa wala itong tamaan. Natitiyak ni Alvin na kahit na magkaroon ng ika-5 matinding kidlat sa sandaling iyon, mahihirapan itong takasan ang ika-5 welga ni Chendong. Ito ang heaven rank martial skill ng Chen Clan, Thunder Nona Strike. Sa lalong madaling panahon, isang tao sa mga nakapaligid na manunood ay hindi napigil ang mapabulala sa gulat. Kumbaga, kapag ang Thunder Nona Strike ng Chen Clan ay nalinang sa perfection stage, ito ay may kakayahang agad na mag-strike out ng 9 na beses, 9 na sunod-sunod na strike. Narinig ko rin na ang isang strike ay maaari lamang ituring na nasa rudiment stage, 3 strike ang nasa initial stage, 5 strike ang nasa mastery stage, at 9 na strike ang perfection stage. Kaya sa ganitong paraan, nilinang na ni Patriarch Chen Thunder Nona Strike sa mastery stage. Masiglang nag-usap ang mga nakapaligid na mga manunood, at nagulat sila sa mga natamo ni Chendong sa Thunder Nona Strike. Sa parehong oras na ang lakas ng isang heaven rank martial skill ay mabigat, napakahirap linangin. Alam ng lahat kung gaano kahirap linangin ang isang heaven rank martial skill sa mastery stage, at dahil dito nakaramdam sila ng taos-pusong paghanga kay Chendong. Napakaganda ng kanyang pag-atake noong siya ay nag-atake, ngunit hindi ba ito madaling harapin ng aking ama? Isang piraso ng basura. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga sulok ng bibig ni Banjo habang nakatingin siya kay Alvin mula sa malayo. Ang mga sulok ng kalapit na Linus ay kumikibot. Basura. Ang isang mabuting alagad na tulad mo ay naglakas loob na tawagin ang pambihirang henyo na binata bilang basura. Kung si Banjo ay hindi anak ni Chendong, matagal nang pinagalitan ni Linus si Banjo. Second young master, tinawag mo siyang basura dahil sa tingin mo ay matatalo mo siya. Biglang lumitaw ang isang may edad na figure sa tabi ni Banjo, at nang magsalita siya ay napansin ni Banjo at ng iba pang miyembro ng Chen Clan ang kanyang presensya. Kataas-taas ang matanda. Lahat mula sa Chen Clan ay yumuko ng may paggalang nang makita nila ang matandang ito na may puting buhok at kilay na higit sa 70 taong gulang. Supreme.
Supreme Elder. Habang nakatingin siya sa matanda, bahagyang namutla ang mukha ni Banjo habang nagmamadaling ibinaba ang kanyang ulo at yumuko. Hindi mapigilan ni Linus na mapangiti nang makita ang eksenang ito. Sa buong Chen clan, bukod sa patriarchal na si Chendong at ang eldest young master na sumali sa isang dakilang kapangyarihan, tanging ang Supreme Elder lang ang may kakayahang pigilan ang second young master. Second young master, hindi mo ako sinasagot. Sa tingin mo matatalo mo siya. Ang Supreme Elder ay nagtanong muli kay Banjo, at ang kanyang matanda na mukha ay nagpakita ng matinding kaseryosohan. Umiling si Banjo at tumawa ng mapait. Kahit na siya ay mabuti para sa wala, hindi siya tanga. Ang binata na nakasuot ng violet na mukhang kasing edad niya ay halatang eksperto sa parehong antas ng kanyang ama. Paano kaya niya matatalo ang binata? 846. Kung ganoon, anong batayan ang tawag sa kanya ni second young master na basura? Inamin mong mas mababa ka sa kanya kanina, so hindi ba ibig sabihin nun ay feeling mo mas mababa ka pa sa isang basura? Ang Supreme Elder ay hindi nagpapatawad at nagsalita ng salita sa salita. Supreme Elder, nagkamali ako. Huminga ng malalim si Banjo bago ibinaba ang kanyang ulo, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga kilay habang nakatingin sa binata na nakadamit ng violet na nakatayo sa paghaharap sa kanyang ama at isang nakakatakot na malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi siya nangahas na magtanim ng sama ng loob sa Supreme Elder, kaya nailabas lang niya ang lahat ng sama ng loob niya kay Alvin. Malamig na umungol ang Supreme Elder, at pagkatapos ay tumingin siya sa binata na nakadamit ng violet sa di kalayuan na may napakaseryosong tingin. Young brother, ang iyong lakas ay kahanga-hanga. Kahit na napigilan ni Chendong ang pag-atake ni Alvin, hindi man lang siya nasisiyahan sa sarili, at sa halip ay tumingin siya kay Alvin ng taos puso. Pwede ko bang tanungin ang magandang pangalan ni young brother? Alvin. Mahigpit na hinawakan ni Alvin ang quasi-royal grade spirit sword sa kanyang kamay habang ang kanyang tingin ay diretsyong nakatingin kay Chendong, at ang kanyang ekspresyon ay bahagyang naging seryoso. Kahit na ang Thunder Nona Strike ni Chendong ay mas mababa sa matinding pagkislap ng kanyang Nine Dragons Radiant Flash sa mga tuntunin ng bilis, ang nakakatakot na insight ni Chendong ay may kakayahang huminto sa matinding pagkislap sa halip. Hindi namamalayan, umagos ang pawis mula sa mga palad ng kamay ni Alvin. Matagal na niyang hindi naramdaman ang ganitong pakiramdam kung saan hindi siya sigurado kung mananalo siya o matatalo. Ngunit hindi na kailangang sabihin, ang ganitong pakiramdam ay ganap na napukaw ang dugo sa katawan ni Alvin na natahimik sa mahabang panahon, at pagkatapos ay unti-unting kumukulo. Alvin, lumulutang sa itaas ng langit, napakagandang pangalan. Pinuri ni Chendong, at pagkatapos ay nanginginig ang 7 talampakang sibat sa kanyang kamay habang ang kanyang tingin ay agad na naging mabangis. Kapatid na Alvin, ulitin natin ito. Sige. Agad na sumagot si Alvin, at kumapit siya ng mahigpit sa 3 talampakang haba ng talam sa kanyang kamay habang nakatitig siya kay Chendong. Isang unos ang bumangon. Lumaban ka. Si Chendong ay tila nag-transform sa isang bug zone ng hangin na dumating bago si Alvin ay wala siyang balak na gumalaw, at ang 7 talampakang sibat ay nanginginig habang siya ay mabilis na kumikislap patungo kay Alvin. Thunder Nona Strike. Swoosh! 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 Kahit na pinahahalagahan ni Chendong ang kakayahan ni Alvin, gayunpaman ang sunod-sunod na pagtama ng sibat niya ay tumama sa halos parehong saglit, at diretso ang mga ito sa mga vital point ni Alvin, at hindi siya nagpakita ng kahit katiting na awa. Marahil, ito ay dahil pinahahalagahan niya ang kakayahan ni Alvin kaya niya ibibigay ang kanyang buong lakas. Ito ay isang paraan ng paggalang kay Alvin. Dalhin mo. Lumiwanag ng husto ang tingin ni Alvin habang ang quasi-royal grade spirit sword sa kanyang kamay ay tumama sa halos parehong saglit, at ang bilis nito ay napakabilis na hindi man lang mababa sa bilis ng paghampas ni Chendong gamit ang kanyang sibat. Sining sa pagguhit ng espada. Isang simpleng sword drawing arts ang ginamit ni Alvin sa perpektong lawak. Swish!
Isang espada ang palm unit sa kalangitan habang dala ang lakas ng 151 sinaunang may sungay na dragon, at pinahinto nito ang hanay ng 5 sibat ni Chendong at isa-isang nabasag ang mga ito. Anong mabilis na hampas ng espada? Nanliit ang mga mag-aaral ni Chendong habang ang kanyang figure ay kumikislap na mabilis na kumikislap pabalik. Naunawaan niya na ang sword skill na isinagawa ni Alvin kanina ay isang napakababang rank na sword skill, at ito ay kahit hanggang sa posibleng hindi pa nito naabot ang Earth rank. Ngunit ito ay tiyak na isang kasanayan sa espada na tulad nito na nagdulot ng isang mahimalang epekto kapag nasa malapit na labanan. Kahit na ang maraming heaven rank martial skill ay maaaring hindi mas mabilis kaysa dito habang nasa malapit na labanan. Haha! Patriarch Chen, ulit. Tawa ng tawa si Alvin habang tinawag niya si Chendong, at muli siyang nakulong sa pakikipaglaban kay Chendong. Sining sa pagguhit ng espada. 9 Dragons Radiant Flash. Ang quasi-royal grade spirit sword sa kamay ni Alvin ay tila binigyan niya ng buhay, at sa bawat pagkakataon na ito ay kumikislap, tila tinutulungan ito ng mga Diyos habang ito ay gumagalaw upang harangin ang grade 3 spirit spear sa kamay ni Chendong ng sunod-sunod. Swoosh! 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 Ang sibat ni Chendong ay parang galit na dragon na umaalis sa pugad nito, at ang lakas nito ay kakilakilabot kapag sinamahan ng Thunder Nona Strike. Ang 5 sunod-sunod na pag-atake ng sibat kasama ng kanyang sariling kakilakilabot na pananaw ay nagbigay daan kay Chendong na mapunta sa isang hindi magagapi na posisyon laban kay Alvin. Swish! 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 Ang espada ni Alvin ay tumama na parang isang maaliwalas na simoy ng hangin na humampas sa isang dahon ng willow, at ang 9 Dragons Radiant Flash at Sword Drawing Arts ay ginamit ng palitan. Siyempre, kung hindi kinakailangan, hindi niya gagamitin ang Sword Drawing Arts. Napansin ni Alvin na ang kanyang pangunawa sa 9 Dragons Radiant Flash ay unti-unting lumalim nang hindi niya napapansin, at naghanap siya ng paraan upang masira ito sa matinding labanang ito. Si Alvin ay umasa sa kanyang espada, si Chendong ay may hawak na sibat, at pareho silang lumaban ng kalahating oras, at ang mga mata ng mga nakapaligid na manunood ay nasilaw sa eksenang ito. Saan ba talaga nanggaling ang freak na ito? He's actually capable of fighting Patriarch Chendong equally. Mukhang isa siyang tao na dinala ng Yale Clan, at pumunta siya para maputol ang engagement ng Chen Clan. Ngunit base sa kasalukuyang mga pangyayari, malamang na hindi niya magagawang putulin ang engagement. Ang Yale Clan ay tiyak na mapapahamak. Isang alon ng buntong hininga ang umalangaw-ngaw sa paligid ng mga manunood. Saganang kanila dahil ang suporta na natagpuan ng Yale Clan ay walang magawa laban sa Chen Clan's Patriarch Yale, kung gayon ay gawin ang anumang bagay sa pinakamalakas sa Chen Clan, ang Supreme Elder. Tiyak na mauuwi sa trahedya ang mga aksyon ng Yale Clan para masira ang engagement. Ito ay kahit na sa lawak na ito ay lubos na malamang na malugod na tatanggapin ng Yale Clan ang apoy ng galit ng Chen Clan. Pagkatapos ng lahat, ang Yale Clan ang naging sanhi ng matinding pagkawala ng mukha ng Chen Clan sa pagkakataong ito. Brother Darfield. Sa di kalayuan, ang mukha ni Timothy ay namumula habang kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao, at ang kanyang mga nerbiyos ay pilit habang nakatingin sa malayong nakadamit na violet na figure na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Ang alon ng buntong hininga na pumasok sa kanyang tenga ay naging dahilan ng pagkagulo ng kanyang isipan. Bigla niyang naramdaman na baka nagkamali siya ng taya. Swish! Biglang, isang sword na alulong na mas nakakatusok sa tainga kaysa dati ang pumutol sa pag-iisip ni Timothy at iginuhit ang kanyang tingin. Kasunod nito, nakita ni Timothy sa kanyang pagkabigla na ang binata na nakadamit ng violet sa di kalayuan ay muling sumipol, 3 material na Divine Dragon ang sumipol. Sa pagkakataong ito, ang mga mata ng lahat ng 3 Divine Dragon ay naglabas ng matinding kislap. Isang kabuuan ng 6 na matinding kidlat ang palm unit sa kalangitan na may napakabilis na bilis na lubos na hindi niya ito kayang makita. Thunder Nona Strike. Nang harapin ng 9 Dragons Radiant Flash na si Alvin ay pinatay muli, si Chendong ay agad na tumama gamit ang kanyang sibat, na naging sanhi ng 5 sunod-sunod na strike na bumaril at nabasag ang 5 sa mga matinding kidlat.
Gayunpaman, hindi siya natuwa dahil dito, at sumili ang isang mapait na ngiti sa mga sulok ng kanyang bibig habang tinitingnan niya ang ika-6 na matinding kidlat na bumaril kaagad. Kailangan ko pang matalo sa huli. Kasabay ng pagbuntong hininga niya sa kanyang puso, naramdaman ni Chendong ang pagyanig ng sibat sa kanyang kamay, at kinilig nito ang kanyang kamay na humawak sa sibat hanggang sa nahati ito, na naging dahilan upang hindi niya maiwasang pakawalan ang kanyang hawak sa kanyang sibat. Nanalo ka na. Ginamit ni Chendong ang kanyang kabilang kamay upang kunin ang sibat na lumipad palabas, at tumingin siya kay Alvin na may masalimuot na tingin at sinabing, hindi ko talaga akalain na talagang asenso ka sa yugto ng iyong martial skill habang nasa labanan. Iyon ay dahil ang martial skill ni Alvin ay umaban sa isang yugto at gumawa ng 6 na matinding kidlat na naging sanhi ng kanyang pagkatalo. Ito ay isang bagay na alam niya sa kanyang puso. Ngunit kumbinsido siya sa kanyang pagkawala. Ito ay isang magandang laban. Bahagyang ngumiti si Alvin habang casual niyang iniligpit ang quasi-royal grade spirit sword, at ang 151 sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon sa kalangitan sa itaas niya ay agad na nagkalat. Natalo ang patriarch ng Chen Clan. Talagang tinalo ng binatang ito ang patriarch ng Chen Clan. Mukhang bumagsak ang kanyang martial skill sa labanan, at iyon ang dahilan kung bakit nagawa niyang talunin si Patriarch Chendong sa isang pagkakataon. Ano man ang mangyari, nanalo si Alvin, at ginulat niya ang lahat ng nakapaligid na manunood, kabilang ang grupo ng mga matatanda at mga disipulo ng Chen Clan. Imposible. Paanong matalo ang tatay ko sa kanya? Walang tigil na umiling si Banjo, at ang kanyang isip ay bahagyang nataranta, dahil ayaw niyang maniwala na ang lahat ng nasa harap niya ay totoo. Hindi nagtagal, nakabawi si Banjo mula sa kanyang pagkagulat, at tila may naalala siya at malamig na ungol. Paano kung matalo niya ang aking ama? Ang lakas ng aking ama ay mas mababa kaysa sa Supreme Elder. Supreme Elder, tinutulungan ng taong ito ang Yale Clan na pukawin ang ating Chen Clan, kaya dapat mong turuan siya ng tamang leksyon. Nang matapos siyang magsalita, tumingin si Banjo sa kalapit na matandang lalaki, ang Supreme Elder ng Chen Clan, at nagsalita siya ng may papuri. Malamig na ungol ang Supreme Elder ng Chen Clan, at hindi alam kung ipinapahiwatig niya ang kanyang sama ng loob kay Banjo, o ang kanyang sama ng loob sa malayong Alvin. Natalo na ang Patriarch ng Chen Clan. Kaya ayon sa kasunduan ni Alvin at ng Patriarch ng Chen Clan, ang Supreme Elder ng Chen Clan ay gagawa ng hakbang. Ang Patriarch ng Chen Clan ay malamang na pumunta at hilingin sa Supreme Elder na kumilos ngayon. Kahit na natalo ng Alvin na iyon ang Patriarch ng Chen Clan, ngunit halos hindi niya ito nagawa. Ang Supreme Elder ng Chen Clan ay isang pag-iral sa ika-5 antas ng Void Interpretation Stage, at ang kanyang lakas ay higit na nahihigitin ng Chen Clan's Patriarch Yale. Imposibleng maging katapat niya si Alvin. Ang Yale Clan ay hindi makakataka sa kalamidad sa huli. Masiglang nag-usap ang mga manunood sa paligid. Brother Alvin, hanggat matatalo mo ang Supreme Elder ng Chen Clan ko, tutuperin ko ang pangako ko. Pero, kailangan kong ipaalala sa iyo na ang lakas ng Supreme Elder ng Chen Clan natin ay higit pa sa lakas ko. Kung ibibigay niya ang buong lakas niya, sapat na para talunin ako sa isang galaw. Tumingin si Chendong kay Alvin at nagsalita na may seryosong ekspresyon. Patriarch Chendong, dahil napagpasyahan ko ng tulungan ang Yale Clan, natural na tutulungan ko sila hanggang sa huli. Pakiusap na lumabas ang Supreme Elder ng iyong Chen Clan. Si Alvin ay tapat na nagsalita, at siya ay tumayo ng buong pagmamalaki ng walang kaunting takot. Ang isang bagong panganak na guya ay talagang hindi natatakot sa isang tigre. Umiling si Chendong at bumantong hininga, ngunit hindi na siya nagsalita pa, at pagkatapos ay lumingon siya para tingnan ang maputi ang buhok at puting kilay na matanda na nakatayo sa harapan ng grupo ng mga miyembro ng Chen Clan at magalang na nagsabi, Supreme Elder, ako. Halos alam ko na ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ngayon. Dahil may dumating na sumampal sa mukha ng ating Chen Clan, kung gayon ang ating Chen Clan ay natural na hindi maaaring maging duwag. Pinutol ng matandang lalaki si Chendong bago agad na naglaho, at nang muli siyang nagpakita, nauna na siya kay Alvin.
Senior, ikaw ang Supreme Elder ng Chen Clan. Bahagyang nagsikip ang mga mag-aaral ni Alvin na tila nabigla sa bilis ng matanda. Eksakto. Tumango ang matanda. Agad namang nagulat ang mga nakapaligid na manunood. Siya ang Supreme Elder ng Chen Clan. Nakita ko siyang nakatayo kasama ang mga miyembro ng Chen Clan noon pa man, pero hindi ko akalain na siya ang Supreme Elder ng Chen Clan. Sa bilis na ipinahayag ni Senior kanina. Kung hindi ako nagkakamali, nakalusot na si Senior sa ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage, di ba? Si Alvin ay tumingin ng malalim sa matanda at tapat na nagsalita. Ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage. Sa sandaling sabihin ito ni Alvin, agad na tumahimik ang paligid, at ang mga tingin ng lahat ay sabay-sabay na bumaba sa matanda. Bata, maganda ang iyong paningin. Sinulyapan ng matandang lalaki si Alvin na may bahagyang pagtataka, at ang kanyang mga salita ay halatang hindi direktang nakumpirma ang sinabi ni Alvin. For a time, nagkagulo ang paligid. Ang kataas-taasang elder ng Chen Clan ay umabot na sa ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage. Talagang karapat-dapat siya sa kanyang reputasyon bilang numero 1 eksperto sa Driftwood Town. Ang animated na talakayan ng mga nakapaligid na manunood ay hindi gaanong maramo sa mga salita ng papuri. 847. Ika-6. Ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage. Si Timothy ay nakatayo sa gilid, ngunit ang agos sa kanya ay tila hindi nababagay sa kapaligiran. Kasabay nito, ang kanyang ekspresyon ay naging ganap na madilim. Ang Yale Clan ay tiyak na mapapahamak. Ang mga mata ni Timothy ay ganap na nanlalabo habang siya ay bumubulong sa sarili. Ako, si Timothy, ay pinabayaan ang mga ninuno ng Yale Clan. Senior, pwede na ba tayong magsimula? Kalmado ang ekspresyon ni Alvin habang nakatingin sa matanda at nagtanong. Alam mo bang ang Supreme Elder ng Chen Clan ay isang eksperto sa ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage pero naglakas loob pa ring kumilos? Talagang naghahanap ka ng kamatayan. Tumingin si Banjo kay Alvin mula sa malayo habang siya ay nanunuya. Walang pakialam na tumingin si Alvin kay Banjo bago hindi na siya pinansin, at sa halip ay tumingin siya sa matanda. Bata, ang iyong cultivation ay nakalusot na sa ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage sa murang edad, ang iyong likas na talento ay talagang mahirap makuha. Hanggat nangangako kang hindi makikialam sa mga usapin ng Yale Clan, kung gayon ang aking Chen Clan ay hahayaan ang mga nakaraan na lumipas at magsisilbi ka pa nga bilang isang marangal na panauhin. Paano? Tanong ng matanda na may mahinahong tono, at ang kanyang mga salita ay naglalaman ng kahulugan ng pagpapahalaga sa isang henyo. Ang sinabi ng matanda na ikinagulat ng mga manunood sa paligid hanggang sa magkagulo. Hindi nila akalain na ang kataas-taasang elder ng Chen Clan ay talagang titingin ng ganoon kataas kay Alvin. Ngunit sa isang mabilis na pag-iisip, naunawaan nila. Ang likas na talento ni Alvin ay talagang karapat-dapat sa sinumang tumitingin sa kanya. Senior, sanay na akong umarte at humawak ng mga bagay mula sa simula hanggang sa huli. Magalang na tinanggihan ni Alvin ang mabuting hangarin ng matanda. Dahil ganito yan, kaya mo na akong samahan para maayos na lumuwag ang katawan ko. Ilang taon na rin akong hindi lumalaban. Pinahihit ng matanda ang kanyang leeg habang ang origin energy sa kanyang katawan ay tumataas, at naging sanhi ito ng pag-ikot ng enerhiya ng langit at lupa bago mabuo sa kababalaghan ng langit at lupa sa maikling sandali. Sa kalangitan, 80 parang buhay na sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon ang nag-condensed sa anyo. Whoosh! Sa lalong madaling panahon, ang puting gatas na origin energy sa katawan ng matanda ay agad na nag-transform sa isang maapoy na kulay pulang dagat na bomb alot sa matanda sa loob nito, at ang nakakapasong apoy ay bumaril sa kalangitan. Sa kalangitan, ang kababalaghan ng langit at lupa ay sumailalim sa isang pagbabago, at isa pang 60 sinaunang sungay na dragon silhouette ang lumitaw. Ika-5 antas ng Intermediate Fire Concept. Biglang lumitaw ang isang napakalaking martilyo sa kanang kamay ng matanda, at ang napakalaking martilyo ay sumanib sa dagat ng apoy sa isang kisap mata, at pagkatapos ay nagliyab ang nakakapasong apoy.
Whoosh! Ang isa pang 55 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ay lumitaw at handa ng i-deploy, at ang mga ito ay tiyak na ang amplification ng napakalaking martilyo bilang isang grade 3 spirit weapon. Ginamit ng matandang lalaki ang kanyang buong lakas, at ito ay maihahambing sa lakas ng 175 sinaunang may sungay na mga dragon. Kung ikukumpara sa lakas na ipinahayag ni Alvin noon, ito ay ang lakas ng isang buong 44 pang sinaunang may sungay na dragon, at sila ay ganap na wala sa parehong antas. Kung walang nangyaring hindi inaasahan, ang pagkawala ni Alvin ay isang bagay na walang kaunting suspense. Ito rin ang nasa puso ng mga manunood sa paligid. We're doomed. We're doomed. Ang lahat ng pag-asa ni Timothy ay napunit nang makita niya ang eksenang ito, at kung hindi dahil sa napakaraming mata na nakatingin sa kanya, matagal na siyang umiwas. Sa ganang kanya, malamang na matatalo si Alvin sa isang hakbang laban sa Supreme Elder ng Chen Clan. Sa sandaling matalo si Alvin ay ang sandaling sinapit ng kasawian ng Yale Clan. Senior, sige po. Sa ilalim ng mga titig ng lahat ng naroroon, si Alvin ay nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay, at hindi lamang niya inilipat ang kanyang origin energy at concept para makaipon ng lakas, hindi man lang niya inilabas ang kanyang spirit weapon. Bata, mukhang hindi mo ako sineseryoso. Hayaan mong ang matandang ito ang magturo sa iyo ng maayos ng mga asal na dapat mong gawin ngayon. Nang makita niyang napakasual ni Alvin, natural na naniwala ang matanda na minamaliit siya ni Alvin, at agad siyang sumigaw ng mahinang boses bago nawala ang kanyang figure sa hangin. Siyempre, hindi naman talaga siya naglaho, pero sobrang bilis ng kanyang takbo, mabilis hanggang sa puntong karamihan sa mga taong naroroon ay hindi makahuli ng bakas ng figure ng matanda. Karamihan sa mga tao na hindi mahuli ang figure ng matanda ay hindi nangangahulugan na hindi magawa ni Alvin. Bukod sa matandang lalaki, ang pagtatanim ni na Alvin at Chendong ang pinakamataas sa mga taong naroroon, at kahit na mabilis ang takbo ng matanda, nagagawa pa rin nilang malinaw na makuha ang figure ng matanda. Libo-libong ilusyon. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, ang mga malalambot na ilaw ay kumikislap sa kaibuturan ng mga mata ni Alvin, at pagkatapos ay ang kanyang malawak na espiritual na lakas ay tumusok sa tatak ng kaluluwa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa upang maisigawa ang kakayahan ng kaluluwa na sa kanya lamang. Ang kanyang espiritual na lakas ay dumaan sa tatak ng kaluluwa upang bumuo ng isang ilusyon na espasyo na nababalot sa Alvin bilang sentro. Natural na hindi makita ng mga manunood ang lahat ng ito. Nakita lamang ng karamihan ng mga manunood ang Supreme Elder ng Chen Clan na lumitaw sa harap ni Alvin sa isang kisap mata, at ang napakalaking martilyo na nakapulupot ng nakakapasong apoy ay itinaas sa itaas ng kanyang ulo. Mukhang sumuko na si Alvin sa paglaban. Nililigawan niya si kamatayan. Umiling ang mga nakapaligid na mga manunood nang makita nilang hindi pa rin ginagamit ni Alvin ang kanyang origin energy at concept hanggang ngayon, naisip nila na si Alvin ay naghahanap ng kamatayan. Ngunit sa susunod na sandali, ang kanilang mga mag-aaral ay hindi napigilan ang paghihigpit. Napansin nila sa kanilang pagkabigla na pagkatapos itaas ng Supreme Elder ng Chen Clan ang napakalaking martilyo sa itaas ng kanyang ulo, talagang hindi niya ito nabasag patungo kay Alvin. Swoosh! Bumaba ang napakalaking martilyo ng Supreme Elder ng Chen Clan, ngunit bumagsak ito patungo sa langit na malapit sa Alvin, at ang hampas ng martilyo na naglalaman ng lakas ng 175 sinaunang may sungay na dragon ay yumanig sa kalangitan hanggang sa ang daloy ng hangin sa kalangitan ay mabilis na nakompres. Bang! Sa wakas, ang daloy ng hangin ay sumabog, at isang nakakabinging pagsabog ang umalangaw-ngaw. Ang ilan sa mga manunood na may medyo mababang kultibasyon ay kinilig pa sa pagsabog na ito hanggang sa dumuyugo sila mula sa kanilang pitong siwang at hindi napigil ang magpalabas ng matinis na sigaw. Kasabay ng pagsabog ng daloy ng hangin, isang nakakatakot na alon ng hangin ang humampas sa lahat ng direksyon, at nagbunga ito ng nakakapasong mainit na alon na naging sanhi pa ng pag-aapoy ng mga damit sa ilang mga tao na medyo malapit sa kanila. Nasusunog ang damit ko. May nakaintindi na ba sa water concept? Tulungan mo akong patayin ang apoy. Nasunog na ang paa ko hanggang sa manhid at ang daming maabot sa mga alahas ng pamilya ko.
Tulungan mo ako. Iligtas mo ako. Sa ilang sandali, sunod-sunod na sumisigaw ang mga manunood sa paligid na ang mga damit ay nasusunog. Swoosh! Ang lahat ay hindi na nagkaroon ng oras para mag-react nang bumaba muli ang napakalaking martilyo ng Chen Clan Supreme Elder. Sa pagkakataong ito, tumalikod siya para durugin ito patungo sa langit sa kabilang panig. Tumakas ka, dali. Nabaliw na ang Supreme Elder ng Chen Clan. Tumakas ka. Kaagad, ang mga manunood sa direksyon na iyon ay sabay-sabay na tumakas, at nag-iwan sila ng isang malaking bakanteng espasyo. Bang! Ang napakalaking martilyo ay bumagsak sa kalangitan, na nagdulot ng panibagong nakakatakot na pagsabog na yumanig sa maraming tao hanggang sa puntong dumyugaw sila mula sa lahat ng 7 siwang, at kasabay nito, maraming nakakatakot na alon ng hangin ang humampas sa paligid. Ang mga alon ng hangin ay naglalaman ng nakakapasong aura ng apoy na naging sanhi ng sobrang init ng paligid ng mga manunood, at maraming tao ang nakaramdam ng init hanggang sa tumutulo ang kanilang pawis. Si Alvin ay nakatayo sa kalangitan na parang isang taong walang ginagawa na nanunood sa kataas-taasang elder ng Chen Clan na nababaliw, at ang mga pagsabog at alon ng mainit na hangin ay hindi nakaapekto sa kanya kahit kaunti. Bang! 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 Ang Supreme Elder ng Chen Clan ay sunod-sunod na hinampas ng kanyang martilyo, dahilan upang ang lahat ng nakapaligid na manunood ay umatras at hindi nang ahas na lumapit. Ang natitirang mga tao na nanatiling malapit ay isang grupo lamang ng mga martial artists sa Void Interpretation Stage. Ang Patriarch ng Chen Clan, si Chen Dong, ay nakagugulat na kasama nila. Matagal nang natigilan si Chen Dong, at halos hindi na siya nakabawi sa kanyang pagkagulat sa sandaling ito. Habang tinitingnan niya ang Supreme Elder na galit na iniwagayway ang napakalaking martilyo sa kanyang kamay para bumasag sa langit, si Chen Dong ay nagmamadaling nagsalita. Supreme Elder, gising na. Ngunit sa kasamaang palad, kahit na anong paraan ang ginamit niya, hindi niya nagawang ibalik sa katinoan ang Supreme Elder. Anong problema ng Supreme Elder? Natulala ang mga miyembro ng Chen Clan, at hindi nila alam kung ano ang nangyari. Damat! Kailan nagalit ang Supreme Elder? Ang swerte talaga ni Alvin at nagkataon lang na nasagasaan siya sa sandaling nabaliw ang Supreme Elder. Kung hindi, siguradong patay na siya. Nagsalita si Banjo na may masamang ekspresyon. Imposible. Ang Supreme Elder ay talagang hindi nabaliw. Pakiramdam ko ang dahilan kung bakit nagkakaganito ngayon ang Supreme Elder ay dahil sa Alvin na iyon. Tinitigan ni Lina si Alvin na may nag-aalab na tingin habang nagsasalita siya tungkol sa kanyang paghatol. Paano naging posible iyon? Hindi naniwala si Banjo at ngumisi. Third Elder, aminado ako na ang iyong lakas ay lubhang kakilakilabot, ngunit ito ay walang silbi kung ikaw lamang ang nagtataglay ng malupit na lakas. Si Alvin ay isang pang-apat na antas lamang ng Void Interpretation Stage na martial artist. Paano niya magagawang ang Supreme Elder, na nasa ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage, ay mahulog sa ganoong estado? Kahit na hindi ko alam kung paano niya ginawa iyon, pero hindi kaya kakaiba. Nagsalita si Lina sa mahinang boses. Kanina, kahit na nalaman niya na ang Supreme Elder ay isang pang-6 na antas na eksperto sa Void Interpretation Stage, si Alvin ay hindi nagpahayag ng kahit katiting na pananakot, at siya ay tila kumpiyansa sa halip. Bukod pa riyan, kahit na ihayag ng Supreme Elder ang kanyang buong lakas at kakayahan at ilabas ang enerhiya ng langit at lupa mula sa 175 sinaunang Horned Dragon Silhouette. Si Alvin ay hindi man lang handa. Hindi lang siya naglabas ng spirit weapon, ni hindi niya ginamit ang kanyang origin energy and concept. Noong oras na iyon, ang iniisip ko ay katulad ng iniisip ng lahat ng naroroon. Akala ko si Alvin ay naghahanap ng kamatayan. Ngunit ngayon ay tila talagang hindi siya naghahanap ng kamatayan at mayroon siyang paraan upang harapin ang Supreme Elder sa halip. Katulad ngayon, nakatayo lang siya roon malapit sa Supreme Elder, pero parang hindi niya napapansin ang Supreme Elder at sa halip ay umaatake na siya sa hangin. Ano ang ipinahihiwatig nito? Ipinapahiwatig nito na ang lahat ng ito ay kanyang ginagawa. Dahil sa sinabi ni Linus, tumahimik din si Banjo.
Ang mga miyembro ng Chen Clan ay sabay-sabay na tumango nang maramdaman nilang makatwiran ang mga salita ni Linus. Kasabay nito, ang kanilang mga puso ay napuno ng pagtataka. Hindi nila akalain na ang pangatlong elder ng kanilang Chen Clan na palaging kinikilala sa pagiging masungit at may pasabog na ugali ay magkakaroon talaga ng ganitong maisla na panig. Mabilis na pumasok sa pandinig ng iba ang paghatol ni Linus, at naging sanhi ito ng sunod-sunod na tango ng lahat. Mukhang handa talaga ang Yale Clan sa pagkakataong ito. Talagang hindi ko akalain na ang binatang ito na inimbitahan ng Yale Clan ay sobrang nakakatakot. Hindi lamang niya natalo ang Chen Clan's Patriarch Yale sa isang ulo sa labanan, umasa pa siya sa isang hindi maarak na kakayahan upang gawin ang Supreme Elder ng Chen Clan na parang nabaliw na siya. Ang Yale Clan ay magiging limelight sa oras na ito. Masiglang nag-usap ang mga manunood sa paligid. Maraming mga tao na nakakilala kay Timothy ay sunod-sunod pang ang lumipad patungo sa natulala na si Timothy at binati siya ng mainit. Haha! Patriarch Yale, long time no see. Patriarch Yale, naaalala mo pa rin ako, tama? Ako si Wang, sabay tayong kumain kalahating buwan na ang nakalipas. Patriarch Yale. Isang alon ng maalab na boses ang pumasok sa mga tainga ni Timothy, ngunit hindi maganda ang kalooban ni Timothy sa kanyang puso. 848. Natural na kilala niya ang mga taong ito. Maaga nang dumating sila ni Alvin sa langit sa itaas ng Chen Clan Estate at isinisigaw niya ang mga nakakasakit na salita sa Chen Clan, napansin niya ang mga taong ito na naghalo-halo sa karamihan ng mga manunood. Sa oras na iyon, malinaw niyang napansin ang titig ng mga taong ito na nakatingin sa kanya. Ito ay isang titig na walang ibang hinihiling kundi ang ganap na gumuhit ng linya sa pagitan nila, at wala ni isa man sa kanila ang nagkusa na batiin siya. Wala man lang voice transmission. Ngunit ngayon, nagawang makipaglaro ni Alvin sa pinakamalakas na tao sa Chen Clan, ang Supreme Elder, sa kanyang mga palad. Kaya't nang makita nila ang kanyang Yale Clan na nangunguna, ang mga taong ito ay sumugod ng walang pasensya. Siyempre, hindi binaliwala ni Timothy ang mga taong ito dahil dito. Dahil ang mga taong ito ay may kaugnayan sa Yale Clan, at ang kanyang Yale Clan ay kailangang umasa sa kanila sa maraming lugar. Patriarch Yale, sino iyon? Ang pulutong ng mga tao ay nakapalibot sa paligid ni Timothy habang sinusukat nila ang binata na nakadamit ng violet sa di kalayuan, at ang kanilang mga mata ay napuno ng takot at pagpipitagan habang tinanong nila si Timothy. Pagkatapos ng lahat, ang binatilyong ito na nakadamit ng violet ay sumama kay Timothy, at siya ay tumayo para sa kapakanan ng Yale Clan. Kaibigan siya ng anak ko. Ngumiti si Timothy, at ang tingin niya kay Alvin ngayon ay puno ng masalimuot na ekspresyon. Kanina, nang makita niyang imposible para sa lakas ni Alvin na talunin ang kataas-taasang elder ng Chen Clan, ang kanyang puso ay nadurog na sa ilalim, at tuluyang nawala ang mataas na espiritu na kasama niya sa pagdating dito. Ngunit nang ang lahat ng kanyang pag-asa ay nadurog at naramdaman niyang masisira ang Yale Clan, ipinakita sa kanya ni Alvin ang gayong palabas. Sa ilang sandali, ang kanyang puso na nahulog mula sa langit hanggang sa impyerno ay muling lumundag sa langit. Alam niyang naligtas ang kanyang anak. Naligtas ang kanyang Yale Clan. Siya ang kaibigan ng iyong anak. Agad na nagliwanag ang mga mata ng mga tao sa kanyang tabi, at ang ilan sa kanila ay nagsiwalat pa ng mga huwad na ekspresyon. Patriarch Yale, posible ba sa pagitan niya at ng iyong anak na babae? Kung ang iyong Yale Clan ay makakakuha ng napakahusay na manugang, kung gayon ito ay ganap na may kakayahang malampasan ang Chen Clan upang maging numero 1 angkan sa Driftwood Town. Tumingin si Timothy sa binata na nakadamit ng violet na nakatayo ng may pagmamalaki sa malayong kalangitan nang marinig niya ito, at may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Naunawaan niya na ang kanyang anak na babae ay may magandang impresyon sa gwapo at namumukod tanging binata na ito, at sa panig lamang ng kanyang anak na babae, ito ay ganap na may kakayahang umunlad. Ngunit ang problema ay ang binata ay lubos na walang ganoong pag-iisip.
Siya ay isang makaranasang tao at natural na alam na ang pagmamahal ng binata sa kanyang anak na babae ay ang pagmamahal na nagmula sa isang nakatatandang kapatid na lalaki sa isang nakababatang kapatid na babae, at wala itong bakas ng iba pa. Natatakot ako na hindi siya nagmahal sa aking anak. Napabuntong hininga si Timothy. Alam niya na sa isang henyo na pinapabore ng mga langit tulad ni Alvin, ang kanyang anak na babae ay tiyak na isang dumadaang bisita lamang sa kanyang buhay. Ang nakapaligid na pulutong ng mga tao ay hindi nagulat nang marinig nila si Timothy. Kahit na hindi siya maaaring pagsamahin sa kasal ng iyong anak na babae, sa kanyang relasyon sa iyong anak na babae, hanggat natatandaan niyang madalas siyang bumisita sa Driftwood Town at bisitahin ang iyong Yale clan, ito ay sapat na upang magarantya ang isang buhay na kapayapaan para sa iyong Yale clan, sabi ng isa pang tao. Oo, Patriarch Yale. Ang iyong anak na babae ay talagang nakatagpo ng isang hindi pangkaraniwang figure sa pagkakataong ito. Lahat ay tumingin kay Timothy na may naiinggit na mga tingin. Lalong gumanda ang mood ni Timothy nang marinig niya ito. Bang! 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 Ang kataas-taasang elder ng Chen clan ay walang tigil sa pag-ugoy ng kanyang napakalaking martilyo na paulit-ulit na bumasag sa kalawakan, at umalangaw-ngaw ito sa mga nakakatakot na pagsabog na nagbunga ng mga malalakas na alon. Sa ngayon, sa mga mata ng mga nakapaligid na manunood, ang Supreme Elder ng Chen clan ay parang baliw. Brother Alvin, ano ba talaga ang ginawa mo sa Supreme Elder? Sa wakas, ang patriarch ng Chen clan, si Chendong, ay sumuko sa kanyang pag-iisip na subukang gisingin ang matanda dahil hindi lang siya gumamit ng speech at voice transmission, sinubukan pa niyang gumawa ng hakbang para supalan ang matanda. Ngunit sa tuwing lalapitin niya ang matanda ay ibinabagsak ng matanda ang martilyo sa kanya na sinus index siya hanggang sa matatakot na siya sa labas ng kanyang talino, at hindi siya nang ahas na lumapit sa matanda. Sa huli, kahit gaano siya ayaw sa kanyang puso, maaari lamang siyang sumuko at makipagkompromiso kay Alvin. Ano? Patriarch Chendong, gusto mo bang kumatawan sa Chen clan para umamin ng pagkatalo? Dahil ganoon, naaalala mo pa ba ang kasunduan sa pagitan natin? Bahagyang ngumiti si Alvin habang nagtatanong. Tumawa ng mapait si Chendong at tumango. Oo, natalo kami. Simula ngayon, ang kasunduan sa kasal sa pagitan ng Yale clan at Chen clan ay annulled. Ama! Ang ekspresyon ni Banjo na nakatayo sa malayong pulutong ng Chen clan ay naging mabangis, at pagkatapos ay humakbang siya pasulong at umungal ng galit na galit. Hindi ako sang-ayon. Si Nancy ang fiancé ko, hindi ako pumapayag na putulin ang engagement. Nakakunot ang noo ni Alvin habang nakatingin kay Banjo. Kaya lumalabas na ang taong ito ay walang kabuluhan yang master ng Chen clan na nakipagtipan kay Nancy. Hindi katakataka na naramdaman kong may galit sa akin ang taong ito. Kaya pala siya ang taong concern. Hindi pinansin ni Alvin ang mga dagandong ni Banjo, at tumingin siya kay Chendong nang may kalmadong ekspresyon sa halip dahil naniniwala siyang haharapin ito ng maayos ni Chendong. Tumahimik ka. Galit na pinandilatan ni Chendong si Banjo at nagalit sa malamig na boses. Iwaksi mo na yang pagnanasa mo. Kung maglakas loob kang magsabi ng isa pang salita mula ngayon, umalis ka kaagad sa Chen clan ko. Natarante si Banjo nang sinisigawan ni Chendong, ngunit hindi na talaga siya nang ahas na magsalita muli. Anong biro? Umalis ka sa Chen clan. Hindi siya maglalakas loob na magsalita kahit anong mangyari. Siya ay wala sa sandaling umalis siya sa Chen clan. Ito ay isang bagay na alam niyang mabuti. Tinitigan ni Banjo nang may pagkapuot si Alvin at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang puso ay napuno ng matinding puot. Lahat ng ito ay dahil kay Alvin. Lahat ng ito ay dahil itinusok niya ang kanyang ilong sa aking mga gawain. Sa sandaling ito, walang ibang hinangad si Banjo kundi hiwain si Alvin sa libu-libong piraso, ngunit nang maalala niya kung paano kayang makipaglaro ni Alvin sa Supreme Elder ng kanilang Chen clan sa kanyang mga kamay, ang lamig ay hindi napigil ang bumangon sa kanyang puso. Alvin, tiyak na hindi kita bibitawan. Tiyak na hindi. Ang mga mata ni Banjo ay napuno ng walang awa na ningning habang siya ay walang katapusang umuungal sa galit sa kanyang puso.
Brother Alvin, ang kasunduan sa kasal sa pagitan ng Yale Clan at Chen Clan ay hindi na umiiral simula ngayon. Bukod doon, ang aking Chen Clan ay hindi na maghahanap ng gulo sa Yale Clan dahil dito. Tumingin si Chendong kay Alvin na may tame time na ekspresyon, at nang magsalita siya dito, tumingin siya sa matandang lalaki na baliw na humahampas sa malayo at tumawa ng mapait. Ngayon, maaari mo bang payagan ang ating Supreme Elder na gumaling sa normal? Siya ay normal tulad ng iba. Nagsalita si Alvin nang walang pakialam. Kasabay nito, ang kanyang espiritual na lakas ay kumilos upang direktang bawiin ang kanyang kakayahan sa kaluluwa, samantalang ang ilusyon na espasyo na bumabalot sa kataas-taasang elder ng Chen Clan ay nagkalat kasama nito. Ang kataas-taasang elder ng Chen Clan ay natural na hindi nabaliw, at siya ay walang tigil na umaatake sa Peking Alvin sa ilusyon na espasyo. Matapos mawala ang ilusyon na espasyo, napansin ng Supreme Elder ng Chen Clan si Alvin sa isang sulyap, at agad niyang itinaas ang napakalaking martilyo sa kanyang kamay at gustong umatake muli. Kuya Alvin, anong ginagawa mo? Nagawa ko na ang ayon sa sinabi mo, bakit hindi mo paalisan ang Supreme Elder? Isang pamilyar at mababang boses ang pumasok sa tainga ng Supreme Elder, at naging sanhi ito ng panginginig niya na parang tinamaan ng kidlat. Patriarch Yale, anong sabi mo? Hiniling mo sa kanya na pakawalan ako. Nakakunot ang noo ng Supreme Elder habang nakatingin kay Chendong, at pagkatapos ay galit siyang nagmura. Idiot! Hindi mo ba nakita na kaya lang niyang umiwas sa isang sorry na estado kapag nahaharap sa mga pag-atake ko? Hanggat nabibigyan ako ng mas maraming oras, tiyak na magagawa ko siyang basagin sa putik. Ang pagmumura ng Supreme Elder ay naging sanhi ng pagkatulala ni Chendong saglit, at pagkatapos ay lumiwanag ang kanyang mga mata. Supreme Elder, nakatulog ka na ba? Lagi naman akong matino. Kumunat ang noo ng Supreme Elder at bahagyang naiinip na sinabi, tama na, tumabi ka na. Mag-uusap tayo sa sandaling durugan ko ang kasuklam-suklam na batang ito sa putik. Habang nagsasalita siya, tumalikod siya at balak na salakayin muli si Alvin. Patriarch Chendong, kung atakihin pa ako ng senior na ito, wala akong pakialam na hayaan siyang mabaliw sa puso niya. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay gumulong sa isang malamig na ngiti habang diretsyong nagsasalita kay Chendong. Huwag! Huwag! Si Chendong ay nataranta habang siya ay nagmamadaling sumilip upang tumayo sa harap ni Alvin at protektahan si Alvin sa likod niya bago tumingin sa matanda na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Supreme Elder, natalo ka na. Hindi na kailangang ipagpatuloy ang laban na ito. Anong ibig mong sabihin na natalo na ako? Patriarch Yale, ilang taon ka na, baka nawalan ka ng marbles. Ungol ng matanda sa sama ng loob. Supreme Elder, kung hindi ka naniniwala sa akin, huwag mag-atubiling magtanong sa pangalawang Elder, pangatlong Elder, at sa iba pa. Si Alvin ay nakatayo doon sa lugar kanina, ngunit hindi mo siya hinawakan mula sa simula hanggang sa huli, at ikaw lamang ang umatake sa hangin ng mag-isa. Talagang natakot si Chendong na sasalakayin muli ng matanda si Alvin. Sa oras na iyon, tiyak na gagamitin ni Alvin ang hindi maarok na kakayahang iyon para harapin ang matanda. Sino ang nakakaalam kung ang kakayahan ni Alvin ay mag-iiwan ng anumang side effect sa taong ginamitan nito? Ang Supreme Elder ay ang gulugad ng kanilang Chen Clan at hindi maaaring mawala. Ano? Natigilan ng matanda nang marinig ang mataimtim na salita ni Chendong. How could this be possible? Halatang hinahabol ko ang batang iyon habang binabato ang martilyo ko sa kanya, pero mabilis siyang tumakas, dahilan para hindi ko siya matamaan. Kailan ako umatake sa hangin? Supreme Elder, totoo ang sinabi ng Patriarch Yale. Samantala, tumingin si Linus sa matanda at tumawa ng mapait. Oo, Supreme Elder, lahat tayo ay nakita ito ng ating dalawang mata. Ang iba pang matatanda ng Chen Clan ay sunod-sunod na tumango, at napatunayan nila na totoo ang sinabi ni Chendong at Linus. Sa ilang sandali, hindi napigilan ng matanda na tumahimik. Napansin niya ang napakaraming titig na lumilipad sa paligid ngayon, at malabo niyang napagtanto na baka may ginawa talaga siyang tokohan kanina.
Biglang lumitaw ang isang kislap ng kaliwanagan sa isipan ng matanda, at tumingin siya kay Alvin habang nagtatanong ito ng may masalimuot na tingin. Nahulog ba ako sa isang illusory realm na nilikha mo? Oo. Tumango si Alvin at hindi ito itinanggi. Ngunit malinaw na hindi ko naramdaman ang aura o pagbabago-bago ng mga inscription ng mga formasayon. Kumunat ang noo ng matanda. Kahit na hindi siya isang inscription master, naramdaman niyang madali niyang maramdaman ang aura at pagbabago-bago ng mga inscription. Hindi ako gumamit ng inscriptions o inscription formation. Umiling si Alvin. Ito ay isang kakayahan na taglay ko. Kung tungkol sa kung ano ang kakayahan nito, hindi komportable para sa akin na sabihin kay Senior. Napabuntong hininga ang matanda nang marinig niya ito, pagkatapos ay tumalikod siya at bahagyang malungkot na umalis, at nawala siya sa loob ng Chen Clan Estate sa isang kisap mata. Kapatid na Alvin, paano ang pagkakaroon ng upuan sa aking Chen Clan Estate? Samantala, tumingin si Chendong kay Alvin at gumawa ng imbitasyon. Obviously, hindi niya nakalimutan ang sinabi niya kay Alvin kanina. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.